Nandito sila! Iniyuko ni Kaya ang ulo ng batang kasama niya nang marinig ang sigaw ng isa sa mga lalaking humahabol sa kanila. Kasunod niyon, 3 bala ang tumama sa katawan ng punong kahoy malapit sa ulo niya. "Takbo! Huwag kang liningon sa likuran. Magpatuloy ka lang," sabi niya sa batang lalaki. Makikita ang determinasyon sa batang lalaki, pero nahirapan ito sa pagtakbo dala na rin ng kapayatan at panghihina. Wala siyang pagpipilian kundi buhatin ito upang mapabilis ang pagtakas nila. Hindi siya tumigil kahit ramdam na niya ang panghihina. Dumudugo ang sugat sa tagiliran niya. Nangangatal ang mga tuhod at habol-habol na niya ang paghinga, tanda ng sobrang pagod. "Ibalik mo sa amin ang bata, Kaya!" Sigaw mula sa likuran nila. Sigurado si Kaya na si Brownie ang nagsalita, ang leader ng security ng tinatakasan niyang organ trafficking syndicate. Isa ang batang lalaki sa mga biktima ng sindikato at sa kasamaang palad, kabilang siya sa mga ito. "Hindi ko siya ibibigay sa inyo, kahit mamatay pa ako ngayon." Hinahapon niyang bulong sa sarili. Ilang taon siyang nagsanay sa akala niya ay military recruitment, pero isa lang pala siya sa mga kabataang nabudol noon na walang sapat na edukasyon at desperadong umangat sa buhay. Hindi man lang pumasok sa isip niya na peke ang mga uniformadong militar na nagsasanay sa kanila. Mukhang lehitimo ang setup ng lugar dahil meron silang physical training, firearms training, at tactical exercises. Yun pala, gumagamit ang mga ito ng peking recruitment para makakuha ng manpower at nagiging biktima rin ang mga hindi pumapasa sa training. Saka pa lamang niya nalaman na sindikato ang pinasok niya nang i-deploy siya bilang security sa isang pasilidad sa ibaba ng bundok. Hindi niya masikmura ang ginagawa ng mga ito. Sinubukan niyang iligtas sa mga biktima bago tumakas, pero tanging ang bata lamang ang nagawa niyang isama. Mabilis silang natunugan dahil sa dami nila. Ate, hindi ko na po kaya," mahinang sabi ng bata. Nanlumo si Kaya sa sumusukong boses ng bata, pero hindi siya tumigil kahit walang direksyon ang pagtakbo niya sa forest side ng hidden facility. "Malapit na tayo makatakas, bata. Huwag kang susuko dahil sisiguraduhin kung makaliligtas ka," matatag niyang sabi kahit mismo katawan na niya ang gustong sumuko. Habang sinusuong ni Kaya ang gitna ng kagubatan, padilim ng padilim ang dinadaanan niya. Hindi niya alam kung tuluyan niyang maililigaw ang mga humahabol sa kanila dahil hanggang ngayon, nasusundan pa rin sila ng mga ito. "Order to shoot and kill the target!" Kinabahan si Kaya nang marinig ang sigaw ni Brownie kasunod ng pag-ulan ng bala sa direksyon nila. Niyakap niya ang bata at naramdaman niya ang ilang balang bumaon sa katawan niya. Nawalan siya ng panimbang at tuluyang natumba sa lupa. Ate! Shh! Huwag ka maingay. Ayos lang ako," nanghihina niyang sabi. Gumapang si Kaya patungo sa likod ng punong kahoy. Hinugot niya ang pistol sa kanyang bewang saka idinikit ang ulo ng bata sa dibdib niya. Tinakpan niya rin ng isang kamay ang tenga nito bago siya nagpaputok. Wala siyang intensyong lumaban kanina dahil mga kaibigan at kasama niya sa training ang mga humahabol sa kanya. Pero ngayon, kailangan na niyang lumaban para sa kaligtasan nila ng bata. "Patawarin niyo ako mga kasama," bulong niya saka kumilos. Gamit ang natutunan sa pagsasanay, nagawang tamaan ni Kaya ang ilan sa mga kalaban kahit madilim ang paligid. Ngunit marami ang mga ito at agad siyang naubusan ng bala. Ilang sandaling humupa ang putukan, pero naramdaman niyang palapit na ang mga ito sa direksyon niya. "Bata, makakaya mo pa bang maglakad?" "Natatakot po ako, ate. Papatayin po nila tayo." "Hindi nila tayo mapapatay. Magtiwala ka sa akin. Makakaalis tayo sa lugar na to." Sige po." Pinakawalan ni Kaya ang bata. Pininit naman niyang bumangon at dahan-dahan silang naglakad palayo sa mga sumusunod sa kanila. Sinuong nila ang makapal na damuhan at nakatulong ang ulan para mabura ang marka ng dugo sa dinadaanan nila. Hindi nagtagal, tuluyan na nilang nailigaw ang mga kalaban hanggang hindi na niya maramdaman ang sarili at bumagsak na lang sa damuhan. "Ate!" sigaw ng bata. Kahit nanlalabo ang paningin, natanaw ni Kaya ang malamlam na ilaw hindi kalayuan sa direksyon nila. "Umalis ka na, bata. Lumayo ka na rito. Wala nang susunod sa'yo. Gawin mo lahat para makarating sa ilaw na yon. Humingi ka ng tulong sa kanila para maagapan ng mga sugat mo." "Paano po kayo?" "Huwag mo akong alalahanin. Malaki na ako. Kaya ko na ang sarili ko. Sige na, umalis ka na." Taboy niya sa bata. Napangiti si Kaya nang umalis ito at hinayaan na lamang niyang nakahiga ang sarili sa damuhan. Wala na siyang lakas,
Malalim na rin ang kanyang paghinga at anumang oras, alam niyang katapusan na niya. Patawad po, Itay. Inay, hindi na po ako makakauwi. Miss na miss ko na po kayo. Sabi niya habang nakatitig sa kawalan hanggang unti-unting pumikit ang mga mata niya. Sa kabilang panig ng kagubatan, nakahinto ang 3 mobile rural medical units na kasing laki ng improvised bus sa gilid ng maputing na daan nang umalingaw-ngaw ang putukan kanina. Mabilis na bumaba mula sa unang unit si Dr. Edric Monroe, ang 31-year-old na may-ari ng Monroe Medical Empire. Kagagaling lamang ng kanyang team sa barangay Tacloban, isang liblib na pook na pinuntahan nila para sa isang mission. Ngunit inabutan na sila ng gabi habang bumabalik sa syudad. Dok, hindi na po kasamang lugar na to sa ruta natin. Masyadong delikado po rito. Nag-aalalang sabi ni Nurse Myrna. The real danger is doing nothing. Someone could be injured in that gunfire. I'll check it out. 2 of you, come with me. The rest stay with the units and stay alert in case we need help. Inayos ni Edric ang suot na field jacket, saka sinukbit ang kanyang field bag. Isinuot din niya ang headlamp sa noo, saka binalingan ang 2 kasama. Let's move out. We can't afford to lose a single second if there's a casualty. Saad niya bago pinangunahan ang paglalakad kasunod ng 2 lalaking nurse. Bago pa nila suungin ng kagubatan, may nakita na silang bata na halos madapa sa pagtakbo. Tulong! Nanghihina nitong sigaw. Kaagad na lumapit si Edric sa bata at inilalayan ito. Parang piniga ang puso niya sa kaawa-awang kondisyon ng bata. Marami itong sariwang sugat sa payat na katawan at habol-habol na nito ang paghinga sa sobrang pagod. I got you, buddy. Talk to me, okay? Anong pangalan mo? Tanong ni Edric sa bata habang binibigyan ito ng paunang lunas at sinisiguro niyang mananatili itong gising. Tantan po. Okay, Tantan. Ilang taon ka na? Tan po. Ate, tulong. Mahina at putol-putol nitong sagot habang pilit itinuturo ang isang direksyon. May kasama ka ba, buddy? Mabagal itong tumango bago muling nagsalita. Tulong, ate ko. Naunawaan ni Edric ang ibig sabihin ng bata. Kailangan ng tulong ng kapatid nito. Bring him to the vehicle and tend to his injuries. Utos niya sa isang nurse, saka binalingan ng isa pa. Come with me. Let's check on his sister in that direction. Noted, Doc. Magkasabay na sagot ng 2 nurse. Binuhat ng isang nurse ang bata patungo sa unit, habang sina Edric at ang isa pang nurse ay walang takot na sinuong ang madilim na kagubatan. Hinanap nila ang kapatid ng bata sa direksyong itinuro nito. Ilang minuto ang nakalipas, napansin ni Edric ang isang katawan na nakahandusay sa damuhan. Agad niya itong nilapitan at nakita ang sugatang babae. Sinuri niya ang puso nito at mahihinang pintig na lamang ang nadama niya. Nakita rin niya ang ilang tama ng bala sa braso at hita nito. Alam niyang delikado ang kondisyon ng babae at hindi niya ito pwedeng pabayaan ng kahit isang segundo lang. Hang in there, miss. Mahina niyang sabi at kinuha ang radyo mula sa kanyang field bag. Tim, listen carefully. Panimula niya na alam niyang naririnig ng lahat. I need a stretcher at my location immediately. The patient, female, late 20s, is critical. Multiple gunshot wounds, heavy bleeding. I can't move her without proper support. Make it fast. I won't let anyone die under my care. Mabilis niyang utos sa mga kasama sa mobile unit. Noted, Doc. Sagot ng isang lalaki sa kabilang linya. Habang naghihintay ng tulong, mabilis na sinimulan ni Edric ang first aid sa babae. Sinigurado niyang nakahiga ito sa patag na posisyon at agad niyang inagapan ang matinding pagdurugo sa braso at hita nito. Maingat at mabilis ang bawat galaw niya dahil bawat segundo ay mahalaga. Ilang sandali lang ay dumating na rin ang mga kasama niya. Doc, ito na po ang stretcher. Saad ni nurse dito. Prepare to transfer the patient. Tugon niya. Maingat nilang inilagay sa stretcher ang babae at dinala sa mobile medical unit. Pagpasok pa lang sa medical unit, kaagad inasikaso ni Edric ang pasyente kasama ang team niya. Nilagyan nila ito ng oxygen at sinimulan ang pag-monitor sa vital signs ng babae. Habang patuloy na minomonitor ang kondisyon nito, inihanda at inisterilize nila ang mga kagamitan para sa pagtanggal ng bala sa katawan ng pasyente. Stay with me a little more, miss. Saad niya habang maingat na inaalis ang bala sa laman nito. Pagkabunot niya, agad niyang isinara at binalutan ang sugat upang mapigilan ang muling pagdurugo. Mahina pa rin ang pulso ng babae, pero mas regular na yun ngayon kumpara kanina.
You're going to make it, miss. I won't let you die. Mahina niyang sabi habang pinupunasan ang sariling pawis. Nang masiguradong ligtas na sa panganib ang babae, lumabas si Edric sa unit. Hinayaan niya sa mga babaeng nurse ang paglilinis at pagbibihis dito. Ngunit habang nasa labas siya, bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan. Dok, delikado kung aalis tayo ngayon. Halos hindi na po makita ang daraanan natin. Imporma ni Manong Greg, ang isa sa mga driver ng unit. Bumuntong hininga si Edric. Masyadong delikado ang daan para sa kanilang lahat at hindi niya kayang isugal ang kaligtasan ng kanyang mga kasama at pasyente. Sa kanya nakasalalay ang buhay ng mga ito at hindi niya hahayaang may mamatay sa ilalim ng pangangalaga niya. Sige, magpalipas muna tayo ng gabi rito. Tugon niya saka nagtungo sa kabilang unit para silipin ang kondisyon ng batang pasyente. Kumusta ang kalagayan ng bata? Tanong niya kay Nurse Myrna na siyang nag-aasikaso sa bata. Ligtas na po ang bata sa panganib, Doc. Nawalan lang po siya ng malay dahil sa sobrang pagod. Alright, make sure the child is closely monitored and I'll personally monitor his sister's condition. Noted po, Doc. Bumalik sa kabilang unit si Edric at eksaktong tapos na rin ang nurse na nagbihis sa babaeng pasyente. Lumapit siya sa medical bed nito. Kapansin-pansin ang pamumutla ng babae. Pero sa kabila nun, kapansin-pansin din ang maganda nitong itsura. Para sa kanya, papasa ito para maging modelo ng isang beauty product. Maliit ang mukha, na pinaresa ng matangos na ilong at maninipis na labi. Ngunit ang ipinagtataka niya ay kung bakit sugatan ito at kung anong ginagawa nito sa lugar na yon kasama ang isang bata. The reason behind that wound isn't my concern. My only concern is treating you until you're fully recovered. Saad niya sa sarili habang nakatingin sa pasyente. Buong gabing binantayan ni Edric ang babae. Hindi niya ininda ang puyat kahit pagod siya sa naganap na charity mission, basta masiguradong tuloy-tuloy ang pagbuti ng kalagayan ng pasyente niya. Kinabukasan, isang nagmamadaling lalaking staff ang pumasok sa unit kung nasaan si Edric. Habol-habol nito ang paghinga at bakas ang takot sa mukha nito. Anong problema, Gary? Bakit nagmamadali ka? Dok, may mga lalaki pong dumating. May dala po silang mga barilet, nakakatakot po ang mga itsura nila. Natataranta at kinakabahan nitong tugon. Ano raw ang kailangan nila? Kalmado niyang tanong. Hinahanap po nila ang isang bata at babae. Gusto nilang pumasok sa mga unit natin at tingnan kung narito sila. Ano pong gagawin natin, Doc? I'll talk to them. Lumabas ng unit si Edric. Nadatnan niyang hinaharang ng kanyang staff ang 4 na lalaki. Itinaas ng lalaking nasa gitna ang armas at tangkang hahampasin ng kanyang staff nang sumigaw siya. Stop! Tumigil ito bago tumingin sa kanya. Lumapit siya sa mga ito at pinagmasdan isa-isa ang mga lalaki. Ikaw ba namumuno sa grupo nyo? Maangas na tanong ng lalaking nasa gitna. Natuon ang tingin ni Edric dito. Mas malaki ang katawan nito kumpara sa mga kasama at mas mabagsik ang itsura. What do you want? Seryoso niyang tanong. Hinahanap namin ng babaeng to. Ipinakita ng lalaki ang isang larawan kay Edric at napagtanto niyang yun din ang babaeng pasyente sa kanyang unit. Dinungkot niya ang anak ng boss ko. Nagbabaka sakali lang kami na baka naligaw siya rito. Sugatan ng babae dahil nanlaban siya habang tumatakas. Kailangan naming mabawi ang bata sa kanya at mapanagot siya sa kasalanan niya. Hindi nagpadala si Edric sa hinabing kwento ng lalaki. Malakas ang kutob niyang hindi maganda ang pakay ng mga ito sa babae. Lalo pat nakita niya kung gaano kalala ang mga sugat ng pasyente habang ginagamot niya. Bukod sa mga tama ng bala, meron din itong mga peklet sa katawan na nagpapatunay sa matinding hirap na pinagdaanan nito. Yes, they're here. But both of them are my patients. And I don't let any patient walk out of here until they've fully recovered. Pinantayan ng lalaki ang pagkakatayo ni Edric saka ngumisi sa kanya. Hindi ikaw ang masusunod dito, lalaki. Mga kasama, halugugin niyo mga sasakyan at kunin ang babae at bata. Umabante ang 3 nitong kasama, ngunit bigla rin napahinto nang may tumamang bala sa paanan ng mga ito. Naalerto ang 4 na lalaki at napalingalinga sa paligid, pero kalmado lang si Edric. If I were you, I'd leave now before you get shot. I'm a doctor, but I can refuse to treat you if you try to harm me or anyone of my team, especially my patients. 2 pang magkasunod na putok ang tumama malapit sa 4 na lalaki. Umatras ng umatras ang mga ito hanggang walang pagpipilian kundi tumakbo palayo. Having a private security helps me a lot. They ensure my safety when I'm outside. Inilibot ni Edric ang tingin sa paligid. Tanging malawak na kagubatan ang natatanaw niya. Pero alam niyang sa likod ng malalaking puno at malalagong damo,
Nagtatago ang private security niya. Hindi siya sigurado kung ilan ang nakasunod sa kanya ngayon. Pero trabaho ng mga ito na bantayan siya mula sa malayo nang hindi nakakasagabal sa trabaho niya. Panatag siya habang nasa labas dahil alam niyang ligtas siya anumang oras. Be ready, we're leaving now. Anunsyo ni Edric sa mga kasama bago bumalik sa unit. Makalipas ang halos 3 oras na biyahe, nakarating na rin ang grupo ni Edric sa Monroe Medical Empire. Marahang ibinaba ng mga staff ang 2 nilang pasyente na pawang wala pa ring malay. Mas panatag na ang binata ngayon dahil matutugunan ng ospital ang pangangailangan ng 2. Sinigurado muna niyang nasa maayos na silid ang mga ito bago dumiretso sa kanyang opisina. Hindi niya inaasahan na naghihintay roon si Annabelle, ang 4 na taon na niyang kasintahan. Annabelle, you're here. Nasorpresa niyang sabi. Lumapit siya rito at akma itong yayakapin, pero umiwas ito. I'm waiting for you, Edric. Malamig nitong tugon. Why? Is there something wrong? May dinukot ito sa handbag at inilabas ang isang sobre bago ibinigay sa kanya. Hinihintay talaga kitang bumalik para ibigay sa iyo ang resignation letter ko. I can't work here anymore, Edric. The longer I stay, the more painful it becomes for me. Kasama ko sa iisang ospital ng boyfriend ko, pero parang wala rin naman. Hindi kita maramdaman. Mas mabuti pang umalis na ako sa ospital at sa buhay mo. You're breaking up with me? Yes, I want you, Edric. If you can't give me that, it's better to break up with you. Wala na ring patutunguhan ng relasyong to. Sa tingin ko, mas mahalaga sa iyo ang trabaho kaysa sa akin. Nasasaktan si Edric sa desisyon ng girlfriend niya, pero nanaig din ang hinanakit sa kanya. Nagagawa naman niyang ibalanse ang trabaho at bilang nobyo nito. Sinisigurado niyang hindi siya nagkukulang, pero hindi pala sapat kay Annabelle ang mga ginagawa niya. Bumuntong hininga si Edric bago nagsalita. Kung yan ang gusto mo, sige, hindi kita pipigilan. Take her, Annabelle. Tinanggap ni Edric ang resignation letter ni Annabelle bago umikot sa mesa at umupo sa swivel chair niya. Tama si Marco. Baliwala lang talaga ako sa iyo, Edric. Hindi mo man lang pinigilan ang pag-alis ko. Sana naniwala ako sa kanya noon pa. Baliwala lang sa iyo ang pagtitiis ko bilang nobya mo. Inangat ni Edric ang tingin kay Annabelle at napansin niyang namumuo ang luha sa gilid ng mga mata nito. Mukhang disappointed ito sa pinakita niyang reaksyon. Ginagalang ko lang ang desisyon mo, Annabelle. At anong kinalaman ni Marco sa ating dalawa? Nakikipagkita ka pa rin ba sa ex-boyfriend mo? Marco is my friend. Siya ang palagi nandyan kapag wala ka. Siya ang gumagawa ng mga bagay na dapat sana ikaw ang gumagawa. Abala rin siya sa trabaho tulad mo, pero mas nararamdaman ko pa siya kaysa sayo. Nagpanting ang tenga ni Edric nang ikumpara siya ni Annabelle sa ex-boyfriend nito na isang surgeon. Now that you're free, you can be with him. Leave now, Annabelle. I'm not the kind of person who can be friends with an ex. Malamig niyang tugon. Mahal niya si Annabelle, pero hindi niya hahayaang tapakan nito ang pagkalalaki niya. Wala siyang kaalam-alam na nakikipagkita pa pala ito kay Marco. Goodbye, Edric. Sana mapasaya ka ng mga pasyente mo. Total, mas inuuna mo naman sila kaysa sa akin. Hindi na nagsalita si Edric hanggang makaalis si Annabelle. Nang mawala ito sa paningin niya, tinawagan niya ang head ng kanyang security na agad sumagot sa kabilang linya. Mr. Ramos, gusto kong ibigay mo sa akin ng kumpletong report tungkol sa ginagawa niyong pagbabantay kay Annabelle. Mula umpisa hanggang sa araw na to. Seryoso niyang utos. Masusunod po, sir. Nang marinig ang sagot ni Mr. Ramos, pinatay agad ni Edric ang tawag. Matagal na niyang pinababantayan sa kanyang private security si Annabelle para sa kaligtasan nito. Ngunit sinisigurado niyang hindi ito maaabala sa ginagawa at hindi nito mararamdaman ang presensya ng mga tauhan niya. May tiwala siya sa dating nobya at sa 4 na taon nilang relasyon, hindi niya inalam ang mga ginagawa nito kapag wala siya. Ang mahalaga sa kanya ay ligtas to. Pero nakapagtataka na bigla itong nakipaghiwalay sa kanya. It feels like she's cheating on me. Bulong niya sa sarili. Isinantabi muna niya ang personal niyang damdamin at nag-focus sa trabaho. Hihintayin niya muna ang report ni Mr. Ramos para malaman kung totoo ang kanyang hinala. Sa parehong araw, natanggap ni Edric ang isang email mula kay Mr. Ramos. Binuksan niya ang soft copy ng monitoring report na detalyado ang impormasyon. Nakalakip doon ang bawat kilos ng dati niyang nobya, kasama rin ang ilang larawan habang magkayakap at naghahalikan sina Annabelle at Marco. May larawan pa na magkasamang pumasok ang dalawa sa isang hotel. Damn it, she really cheated on me. Pinapalabas niyang ako nagkulang sa relasyon namin, pero siya pala tong taksil. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamay.
Ramdam niya ang galit sa pagtataksil ng dating nobya, ngunit pinipilit pa rin niyang panatilihin ang kontrol sa sarili. You cheated on someone who could have ruined you, Annabelle. But I won't do that. I'll make you regret your decision. And I'll make sure you come crawling back. When it happens, I won't take you back. Sabi niya habang matalim na nakatingin sa magkayakap na larawan ni na Annabelle at Marco. Inabala na lang ni Edric ang sarili sa trabaho at pasado 9:00 ng gabi nang lumabas siya ng opisina. Habang nasa hallway, napansin niya ang komosyon sa isang private room. Nagtipon-tipon ng mga nurse, doctor at guard sa labas habang naririnig niya ang sigaw mula sa loob ng silid. That's my patient's room. Bulong niya saka lumapit sa komosyon. Anong nangyayari dito? Doc, nagising na po ang babaeng pasyente at bigla na lang nagwala. Gusto po niyang umalis ng ospital. Nasaktan po niya ang 2 nurse na nagtangkang pumigil sa kanya. Hindi po kami makalapit sa kanya ngayon. Nag-aalalang tugon ng babaeng nurse. Hinawi ni Edric ang kumpulan hanggang makarating siya sa may pinto. Nakita niya ang babaeng ni-rescue niya sa kagubatan habang winawasiwas nito ang tubong pinagsasabitan ng swero. Huwag kayong lalapit sa akin. Hindi ko hahayaang galawin yung katawan ko. Galit nitong sabi, pero halata pa rin ang panghihina. Umabante si Edric at sinubukang pakalmahin ng babae. Miss, ako si Dr. Edric Monroe. Pakiusap, huminahon ka. Wala kaming gagawing masama sa'yo. Ligtas ka rito. Sinungaling, hindi na ako magtitiwala sa mga doktor na kagaya mo. Isa kayo sa sumisira ng maraming buhay para sa pera. Miss, hindi kailangan ni Dr. Monroe ng pera. Bilyonaryo na siya. Karamihan sa mga pasyente niya ay libre sa ospital na to. At kung hindi rin dahil sa kanya, baka patay ka na ngayon. Siya ang nagligtas sa'yo at nagbantay buong gabi para lang masiguradong ligtas ka hanggang madala sa ospital. Sagot ng babaeng nurse na kasama sa team ni Edric. Hindi ako naniniwala sa'yo. Paraan niyo lang yan para... Shit! Napansin ni Edric na napapikit ang babae. Kaya't sinamantala niya yon. Mabilis siyang lumapit dito at inagaw ang hawak nitong tubo saka ito hinawakan sa bewang nang mawalan ito ng balanse. Just wait until you're fully recovered and I'll let you go. Mahinahon niyang sabi. Malamlam ang mga mata nitong tumingin sa kanya. Natigilan siya sandali dahil pamilyar ang mga mata nito habang tinititigan niya. Hindi mapagkakatiwalaan ng mga doktor at hindi ako maniniwala sa'yo. Saad ng babae bago nawalan ng malay at bumagsak ang ulo sa dibdib niya. Hindi na malaya ni Edric na bahagyang humihigpit ang hawak niya sa bewang ng babae. May kung anong pamilyar na damdamin ang lumukob sa puso niya habang nasa bisig niya ito. What's this familiar feeling? Why do I like missing her? Bumuntong hininga si Edric. Marahil dala lamang yun ang pakikipaghiwalay ni Annabelle kaya't napupunta sa iba ang atensyon niya. Fix her bed. Utos na lang niya sa 2 nurse. Mabilis na kumilos ang dalawa at nang maayos ang higaan, sa kanya binuhat ang babae at maingat na inilagay sa kama. Go back to your work. Utos niya sa mga staff ng ospital at agad nagpulasan ng mga to. Si Edric na rin ang personal na nag-asikaso sa babaeng pasyente. At labag man sa loob niya, itinali niya ang mga kamay at paa nito upang maiwasan ang nangyari kanina. I'm sorry, miss, but I have to do this. It's the only way to keep you safe. Sandali pa niya itong tinitigan at habang tumatagal, may nararamdaman siyang pangungulila sa puso niya. I don't even know her. Why should I feel like this? Nalilito niyang sabi bago nilisan ang silid ng babae. Samantala, nagising si Kaya nang hindi halos makagalaw habang nakahiga. Inilibot niya ang tingin sa paligid at napagtantong nakatali siya sa mismong higaan. Kaagad pumasok sa isip niya ang sitwasyon ng mga biktima sa pasilidad na pinanggalingan niya. Nakagapos din ng mga ito katulad niya, saka walang awang i-extract ng mga doktor ang katawan. Mamamatay muna ako bago niya magalaw ang katawan ko. Mariin niyang bulong. Hindi niya akalain na makakaligtas pa siya sa mga sugat na natamo niya, pero mas gusto pa niyang mamatay kaysa maramdaman ang pagpapahirap ng sindikato sa kanya. Desperado niyang hinila ang sariling kamay sa gapos. Napangiwi siya sa sakit. Pero hindi pa rin siya makawala. Hindi ako pwedeng sumuko. Determinado niyang sabi sa isip. Marahang iginalaw ni Kaya ang ulo para maghanap ng pwedeng gamitin sa pagtakas. Nasa ganoon siyang akto nang bumukas ang pintuan at bumungad sa kanya ang pamilyar na lalaki. Base sa suot nito at hawak na clipboard, ito ang doktor na nagpakilala sa kanya. Tahimik itong lumapit at sinuri ang gapos sa kamay niya. You're forcing your arms even though your body can't handle it. I know you're trying to escape. That's the reason I tied you down. Anong kailangan mo sa akin, Dr. Monroe?
Walang emosyon niyang tanong. Umangat ang tingin ni Edric sa mukha niya. Sandali itong tumitig saka ngumiti. Lumitaw ang pantay-pantay nitong mga ngipin at bahagyang sumingkit ang mga mata. May maliit din itong dimple sa kaliwang pisngi na nagpakunot sa noo niya. Pamilyar ang doktor sa kanya at parang nakita na sila noon pa. Ngunit sigurado naman siya ngayon lamang sila nakita. Ikaw ang pasyente sa ating dalawa, miss, at ako ang doktor. Maliwanag na ikaw ang may kailangan sa akin, hindi ako. Wala akong kailangan sa'yo. Pakawalan mo na ako. Matapang niyang tugon. Bumuntong hininga si Edric saka binuklat ang hawak na clipboard. Hindi yan ang sinasabi ng katawan mo, miss. Kailangan mo pang manatili ng ilang araw sa ospital para tuluyang gumaling. Kapag okay na ang kondisyon mo, hahayaan na kitang umalis. Sa ngayon, kailangan ko munang malaman ng personal information mo. Anong pangalan mo? Matalim niya itong tiningnan. Para sa kanya, isang malaking kasinungalingan ang sinabi nitong hahayaan siyang umalis kapag magaling na siya. Walang rason para siya'y iligtas nito. Alisin mo ang gapos ko at sasabihin ko sa iyo mga gusto mong malaman. Umangat ang tingin ni Edric mula sa clipboard, patungo sa kanya. I'm sorry, I won't do that. Mas ligtas ka kung nakagapos ka sa higaan. May paraan naman ako para malaman ng lahat tungkol sa iyo. Pero kung ayaw mong may matuklasan akong hindi nararapat, pwede mong sabihin ang lahat sa akin. Pangako, paniniwalaan ko mga sasabihin mo at mapapagkatiwalaan mo ako. Pagka nanatawa si Kaya. Mapapagkatiwalaan ka ba talaga, Dr. Monroe? Wala ka ba talagang alam tungkol sa akin? O pinapasakay mo lang ako para sa kasinungalingan mo? I don't know what you're talking about, but I swear you can trust me. Hindi agad nagtiwala si Kaya sa salita ni Edric. Lalo pat nasaksihan niya na kapwa nito doktor ang gumagawa ng krimen sa pasilidad. Nawalan na siya ng tiwala sa mga katulad nito. Kung mapagkakatiwalaan ka talaga, sabihin mo kung nasan ako. Anong lugar to? Paano ako napunta rito? Yun lang ba? Sige, sasagutin ko mga tanong mo. Nasa Monroe Medical Empire ka, at isa lang to sa mga branch ng ospital na pag-aari ko. Dinala kita rito para matugunan ang medical na pangangailangan ng katawan mo. So ano, sasabihin mo na ba sa akin kung sino ka? O ako na lang mismo ang aalam ng tungkol sa'yo? Wala akong sasabihin na kahit na ano sa'yo, Dr. Monroe. At wala rin akong pakialam kung alamin mo ang tungkol sa pagkatao ko. Gawin mo ang gusto mo. Basta pakawalan mo lang ako rito. Ngumiti si Edric. Binitiwan nito ang clipboard sa paanan ng kama, saka lumapit sa kanya. Bahagya pa itong dumukwang at itinuon ng dalawang kamay sa magkabilang gilid ng ulo niya. Kapag nagawa kong malaman ng tungkol sa'yo, hahayaan mo na ba akong gamutin ka? Bahagyang kumunot ang noo ni Kaya. Hindi siya makapaniwala sa pinapakitang ekspresyon ni Edric ngayon. Parang kumikislap ang mga mata nito sa kasiyahan. Wala siyang ideya kung saan ito nasisiyahan. Sa pagtuklas ba sa pagkatao niya o sa panggagamot sa kanya? Kung ano man ang dahilan ng kasiyahan nito, labas na siya roon. Mas kailangan niyang tumakas sa ospital kaysa magpadala sa inosente nitong muka. Mas nakakatakot ang mga ganitong itsura dahil siguradong may itinatago ito sa likod niyon. Sige, pero kailangan mong alisin ang tali ko habang ginagamot mo ako. Sang-ayon niya. Hihintayin lang niyang ilahad ni Edric ang mga impormasyong makukuha nito tungkol sa kanya at kailangan lang niyang sumang-ayon para pakawalan siya nito. Sa ganoong paraan lamang siya makakatakas dito. Deal. Sa oras na malaman ko kung sino ka, papakawalan na kita. Inangat ni Edric ang isang kamay patungo sa pisngi niya. Mabilis naman siyang umiwas. Anong ginagawa mo? Singhal niya sa doktor. Tumawa naman ito saka pinalandas ang kamay hanggang sa likod ng ulo niya. Ayusin ko lang ang unan mo, miss. Mangangalay ka kapag masyadong mataas ang unan mo. Marahan itong inangat ang ulo niya at inayos ang kanyang unan. Nakahinga ng maluwag si Kaya nang bitiwan siya nito at tumistansya sa kanya. Siya nga pala, maayos na ang kalagayan ni Tantan. Kapag malakas na ang katawan niya, pwede na siyang pumunta rito. Tantan? Sinong Tantan ang tinutukoy mo? Yung batang kasama mo sa kagubatan. Siya ang una naming nakita at itinuro lang niya ang kinaroroonan mo. Kung nagtagal pa ako ng ilang segundo bago ka matagpuan, baka wala ka na ngayon. Mabuti na lang dumating ako sa tamang oras. Napanatag si Kaya sa sinabi ni Edric. Kung ligtas ang bata, maaaring wala talaga siya sa poder ng sindikato. May kung ano rin sa pagkatao niya na gustong maniwala sa sinasabi ng doktor, pero sinusupil niya ang sarili na huwag magpakampante sa lalaki. Bakit mo ako iniligtas? Obviously, it's my responsibility as a doctor to save lives. Nanganganib ang buhay mo at obligasyon kitang iligtas. Simple as that. Baliwala nitong tugon. Umiwas ng tingin si Kaya at hindi na lang nagsalita.
Kung patuloy siya makikipag-usap kay Edric, baka tuluyan na siyang maniwala na mabuti ang doktor. Ayaw niyang dumating sa punto na pagsisisihan niya ang pagtitiwala rito. Mabuti na yung nag-iingat kaysa magsisi siya sa bandang huli. Anyway, don't force yourself just to escape. Tulad ng sinabi ko, hahayaan kitang umalis kapag magaling ka na. Magpagaling ka muna rito at ako nang bahala sa mga kailangan ninyong magkapatid habang nagpapagaling kayo. Muli nitong sabi saka ginawa ang trabaho nito. Hinayaan na lang ni Kaya si Edric hanggang matapos ito sa pagsusuri sa kanya at saka umalis. Nang sumunod na araw, hindi inaasahan ni Kaya ang muling pagbalik ni Edric sa silid niya. Kapansin-pansin ang seryoso nitong itsura, kaya't umiwas siya ng tingin. Pakiramdam niya'y biglang nagbago ang aura nito ngayon, at kahit hindi niya aminin, nakakakilabot ang mga tingin nito. Parang ibang taong kaharap niya kumpara kahapon. I'll let you go, but you're not allowed to leave the hospital. You're safe here. Seryoso nitong sabi habang kinakalas ang mga tali niya. Tahimik lang si Kaya hanggang matapos itong alisin ang mga gapos niya. Nang bahagya itong tumalikod, mabilis siyang kumilos para patulugin ito at tumakas. Pero laking gulat niya na bigla itong bumaling sa kanya at nahawakan ang braso niya. I knew you'd do that, Kai. Sandaling natigilan si Kaya sa nickname na sinabi ni Edric. Kai, saan mo naman napulot ang pangalang yan, Dr. Monroe? Yan ba nakuha mong impormasyon tungkol sa akin? Tanong niya. Mula sa seryosong ekspresyon, biglang lumamlam ang mga mata ni Edric. Nakalimutan mo na ba ako, Kai? Ako to, ang Edic mo. Ako yung batang iniligtas mo sa sunog nung natrap ako sa isang kubo habang abala sa medical mission ng mami ko. 10 years old pa lang ako nun, pero pinahanga mo ko dahil sa tapang mo. Dahil sa pagliligtas mo sa akin, nagtamo ka ng malaking paso sa likuran. Sinisi ko ang sarili ko noon dahil wala akong nagawa para sa'yo. Pero nangako ako na magiging magaling na doktor paglaki ko para magamot kita kapag nagkasugat ka. Sandali lang tayong nagkasama noon, pero memorable ang bawat oras natin dahil palagi tayong magkasama. Sinabi mo pa sa akin noon na gusto mong maging sundalo para mas madami ka pang mailigtas. At nangako tayo sa isa't isa na tutuparin ang mga pangarap natin paglaki natin. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng yun? Mahabang salaysay ni Edric. Bawat salita nito'y tumatagos sa puso ni Kaya. Paano ba niya makakalimutan ang araw na yun? Doon nagsimula ang pangarap niya. Dahil bayani ang tingin niya sa mga sundalo at gusto niyang maging katulad ng mga ito. Kung noon masarap sa pakiramdam ang magligtas ng buhay, pero sa mga naranasan niya ngayon, mas gusto na lamang niyang mamuhay ng tahimik kasama ang pamilya niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bago pang muling makakilos si Kaya, niyakap na siya ni Edric. Hindi yun ganoon kahigpit dahil sa mga sugat niya, pero sapat na yon para maramdaman ang init ng yakap nito. Isang gabi lang ang kinailangan ko para malaman ang lahat tungkol sa iyo, Kai. Kaya Mercedes ang totoong pangalan mo. 28 taong gulang. Ipinanganak at lumaki sa isang liblib na purok sa bayan ng Mamburao. Payak ang pamumuhay ng pamilya mo at wala kang koneksyon sa batang kasama mo dahil nag-iisang anak ka lamang. Sumali ka sa military recruitment nung 19 na taong gulang ka. At mula nun, tila naglaho ka na parang bula. Hanggang sa muli kang lumitaw ngayon. Ano nangyari sa'yo sa loob ng 9 na taon, Kai? Bakit sugatan ka nang matagpuan kita? Itinulak ni Kaya si Edric, pero dahil hindi pa bumabalik ang lakas niya, bahagya lang itong dumistansya sa kanya. Hindi mo ba talaga alam? O gusto mo lang kumpirmahin na tama ang mga nakuha mong impormasyon tungkol sa akin? Nangungusap ang mga mata ni Edric, pero sandali lang yun at bumalik na rin sa pagiging seryoso. Ayokong maniwala na sangkot ka sa isang sindikato, Kai. Bakit pumasok ka sa ganoong uri ng samahan? Wika nito sa malamig ngunit mabigat na tinig. Namuo ang galit sa dibdib ni Kaya nang marinig ang sinabi nito. Tila isa yung susi na nagbukas ng galit na naipon sa dibdib niya. Walang dapat nasisihin sa mga nangyari kundi ang kamangmangan niya. Ngunit minsan naisip din niya, kung hindi ba niya iniligtas noon si Edric, maiisip ba niyang sumali sa military recruitment? Maiisip ba niyang tuparin ang pangarap na yon dahil nangako siya sa isang batang bago pa lamang niya nakilala? Masisisi mo ba ako kung gusto ko lang umangat ang pamumuhay ng pamilya ko? Wala akong pagpipilian kundi sumama sa akala ko'y mabubuting tao. Dahil akala ko kapag nagkapera ako, muli tayong magkikita. Oo, nagkita nga tayo, pero hindi sa paraang iniisip ko. Kai, huwag mo akong tawagin sa pangalang yan, Dr. Monroe. Mabilis niyang putol sa sasabihin nito. Hindi na ako ang batang paslit na kalaro mo noon sa baryo. Hindi na ako ang batang nakasama mo sa pagbuo ng mga pangarap. At mas lalong hindi na ako kasing inosente ng batang yon.
Patay na ang kaykay mo dahil si Kaya na ngayon ang kaharap mo. Matigas niyang sabi. Sandaling natahimik si Edric saka bumuntong hininga. Partly, it's my fault. That's why I won't do anything except to keep you safe, Kaya. You're my patient, and I won't let anything happen to you while you're under my care. That's it. Walang ibang ibig sabihin ang gagawin ni Edric para sa kanya. Pasyente siya nito, at hanggang doon lamang ang obligasyon nito. Wala nang kwenta rito ang mga pangako nila noon. Kaya tama lang na binitiwan na rin niya iyon. Bata pa sila noon at hindi pa mulat sa totoong takbo ng buhay. Sa oras na gumaling siya, tapos na rin ang koneksyon nilang dalawa. Excuse me, nakaistorbo ba ako? Magkasabay silang lumingon ni Edric sa may pintuan. Nakita niyang nakatayo roon ng isang lalaking doktor. What do you want, Frank? Seryosong tanong ni Edric. Lumapit ang bagong dating na doktor kay Edric saka umalakbay. Bro, ang sungit mo naman. Parang hindi tayo magkaibigan ah. Ano bang pinag-uusapan niyo ni Miss Patient? Ang seryoso niyo kasi masyado. Hindi sumagot si Edric at inalis lang nito ang kamay ni Frank sa balikat. Kaya't napunta sa kanya ang atensyon ng lalaki. Hello, Miss Patient. I'm Frank Molester, the most handsome doctor in Monroe Medical Empire. Pagpasensyahan mo na tong kaibigan ko ah. Broken-hearted kasi kaya masungit. Frank, in my office now. Tumawa lang ito sa galit na boses ni Edric, pero patuloy pa rin ito sa pakikipag-usap kay Kaya. Hindi na ako magtataka kung makakamove on agad tong kaibigan ko sa ex-girlfriend niya. Ang ganda mo kasi, Miss Patient. Kung ako ang una mong nakilala, hindi talaga kita papakawalan. Ako mismo magiging personal doctor mo tulad ng ginagawa nitong kaibigan ko. Araw-araw kitang dadalawin at sisiguraduhin kong... Napatigil sa pagsasalita si Frank nang takpan ni Edric ng palad ang bibig nito. Magpahinga ka na, Kaya. Huwag mong susubukan tumakas at lumabas ng ospital. Mas ligtas ka rito kaysa sa labas. Bili ni Edric bago nito hinila palabas ang kaibigan. Kumaway pa sa kanya si Frank bago tuluyang lumabas ang dalawa sa silid niya. Bumuntong hininga na lang si Kaya saka ibinaling ang tingin sa labas ng bintana. Ligtas pa talaga ako rito? Mahina niyang tanong sa sarili. Hindi man kampante sa paligid, pinili pa rin niyang manatili muna sa ospital hanggang hindi pa bumabalik ang lakas niya. Ngunit sinisigurado niyang alerto pa rin siya lalo na sa mga taong pumapasok sa silid niya. Ikatatlong araw ni Kaya sa ospital nang tuluyan na niyang makausap ang batang iniligtas niya mula sa sindikato. Sa kabila ng mga pinagdaanan nila, sa wakas ay nalaman na rin nila ang pangalan ng isa't isa. Ate Kaya, pwede mo ba akong isama pa uwi sa inyo? Wala po kasi akong uuwian eh. Ikaw lang po ang kakilala ko. Ayaw ko na rin pong bumalik sa bahay ang puno na pinanggalingan ko. Kasi tumakas na po ako ron. Kapag bumalik naman po ako sa lansangan, baka makita ko ng mga lalaking kumuha sa akin at ibalik sa kulungan. May pakiusap nitong sabi. Hinawakan ni Kaya ang kamay ni Tantan. Labis siyang natuwa nang makitang maayos na ang kalagayan nito. Medyo may kulay na ang dati maputlang balat nito. At bahagya na rin bumalik ang sigla ng katawan nito. Nagagawa na rin itong ngumiti habang nagkukwento. Huwag kang mag-alala, Tantan. Isasama kita pa uwi paglabas natin ng ospital. Ipapakilala kita sa mga magulang ko. Mahirap lang ang buhay namin sa baryo pero masaya naman kami. Masipag si Itay at magaling naman magluto ng gulay si Inay. Magtatanim tayo ng mga gulay para may makain tayo. Tapos isasama kita sa pangingisda sa ilog. Maraming isda ron. Excited niyang pagbibida sa bata. Hindi na rin siya makapaghintay na makauwi. Miss na niya ang kanyang mga magulang at ang bonding nila tuwing dapit hapon sa harapan ng bahay nila. Opo ate, excited na po ako umuwi kasama mo. Mas gusto ko po sa inyo, mukhang masaya. Bahagya niyang ginulo ang buhok ni Tantan habang nakangiti. Marami pa silang napag-usapan ng bata hanggang sunduin ito ng nurse at ibinalik sa silid nito. Kinagabihan na oras na para matulog si Kaya nang pumasok ang nurse sa silid niya. Ito ang palaging nag-aasikaso sa kanya kaya't pamilyar na ito sa kanya. Miss Mercedes, may nagpapabigay po sa inyo nito. Ibinigay nito ang nakatuping papel sa kanya. Tinanggap yun ni Kaya saka binuksan ng papel at binasa ang nakasulat. Hawak namin ng magulang mo, Kaya. Kung gusto mo silang bawiin, ibalik mo sa amin ang bata at isuko mo ang iyong buhay sa samahan. Halos mapunit ang papel sa higpit ng hawak ni Kaya. Nanikip ang dibdib niya sa isiping nasa panganib ang mga magulang niya. Maaaring mapahamak ang mga ito at si Tantan kahit ano pa ang maging desisyon niya. Sino nagbigay sa iyo ng sulat na to, Nurse Laura? Tanong niya sa mababang boses ngunit seryoso.
Ibinigay lang yun ng gwardiya sa reception area kaninang umaga at ibinigay naman ng nurse na naka-assign dun sa akin nang malamang ako nag-aasikaso sa'yo. May problema po ba sa sulat, Miss Mercedes? Nilukot niya ang papel bago inilagay sa kanyang bulsa. Wala naman. Salamat. Magpapahinga na ako. Humiga si Kaya at nagpanggap na natutulog. Nang maramdaman niyang lumabas ang nurse, agad siyang bumangon. Maingat niyang iginalaw ang nasugatang kamay at hita. May kirot pa rin doon pero kaya naman niyang tiisin. Hindi pwedeng magsawalang kibuha ko rito. Mapapahamak ang mga magulang ko kung hindi ako magpapakita sa samahan. Buo ang loob ni Kaya na muling bumalik sa pasilidad kahit ikapahamak pa niya ang pagpunta roon. Pero nagulat siya nang pagbukas ng pinto, nakatayo roon si Edric na parang hinihintay talaga ang paglabas niya. Dr. Monroe, anong ginagawa mo rito? Kunot noo itong nakatingin sa kanya na wari sinusuri ang buong pagkatao niya. You should be in bed at this hour, Kaya. Why are you still up? Tumaas ang balahibo ni Kaya sa seryosong boses ni Edric. Hindi niya masabi kung galit ito ngayon dahil bahagyang malamlam ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Hindi ako makatulog. Magpapahangin lang sana ako sa labas. Pagdadahilan niya. I'll go with you. Wag na. Mabilis niyang sabi. Mas lumalim ang kunot sa noon ni Edric. Pero ngayon, nanunuri na ang tingin nito sa kanya. Why? Are you trying to do something without my knowledge? Or are you trying to escape? Natahimik si Kaya at naisip niyang hindi nagkataon ang pagpunta ni Edric sa silid niya ng ganitong oras. Sa palagay niya, may alam ito sa plano niyang gawin pagkatapos niyang matanggap ang sulat. Para masigurado ang hinala, kinuha niya ang lukot na sulat sa bulsa at ibinigay yun sa lalaki. Tinanggap nito yon, pero hindi naman ito nag-abalang buksan ng papel. Hindi mo ba babasahin ang nilalaman ng papel? Tanong niya. No need. I know what's written on this paper. That's why I'm here. Nothing escapes my notice in my own premises. Kung ganun, hayaan mo akong umalis, Dr. Monroe. Kailangan ako ng mga magulang ko. Mananatili ka sa loob ng ospital hanggat hindi pa bumabalik ang lakas mo. Mariin itong pagtanggi. Hindi mo ako mapipigilan. Ililigtas ko ang mga magulang ko. Kaya, listen to me. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at marahang itinulak papasok ng silid, saka ito pumasok at isinara ang pinto. Pinaupo siya nito sa kama bago ito umupo sa tabi niya. The letter is just a trap to get you out of the hospital. They can't enter here, so they need you to leave. Paano mo nalaman na sinusundan pa rin ako ng mga humahabol sa akin? I have people stationed everywhere. Their task is to guard me and carry out my commands. They gather information for me, and I'm aware that the syndicates are after you. Don't trust anything they tell you, Kaya. Everything they told you about your parents is a lie. They're not in their hands. Gumaan ang pakiramdam ni Kaya sa sinabi ni Edric. Sa ilang araw niya sa ospital, wala namang panganib na nangyari. Napatunayan niyang ligtas talaga siya rito. At sa sitwasyong ito, mas pinili niyang maniwala sa lalaki. Ibig sabihin, ligtas sa mga magulang ko? Nasaan sila, Dr. Monroe? Gusto ko silang makita. 4 na araw pa bago ka makalabas ng ospital. Sa araw na yun, sasamahan kita sa mga magulang mo. Kailangan mo lang manatili rito hanggang sa araw na yun. Maaasahan ko ba yun mula sa'yo? Sunod-sunod na tumango si Kaya. Hindi mawala ang ngiti niya, dala na rin ng excitement sa muli nilang pagkikita ng mga magulang niya. Maraming salamat, Edric. Masaya niyang tugon bago ito niyakap. Huli na bago niya naisip ang ginawa niya. Lalayo na sana siya nang pumulupot din ang mga braso ni Edric sa baywang niya. Bahagya siyang natigilan pero wala siyang naramdamang anumang pagtutol sa puso niya habang nakakulong sa mga bisig nito. I'm sorry, Kai. I wasn't there when you needed someone to lean on. But from today onward, I'll be here. I'll protect you. Bulong nito sa kanya. Napangiti si Kaya at dahan-dahang lumapat ang ulo niya sa balikat ni Edric. Hindi lang seguridad ang pinaparamdam nito sa kanya ngayon, kundi tiwala. Unti-unti na nitong nakukuha ang pagtitiwala niya. Lumipas sa mga araw at dumating ang araw ng paglabas ng ospital ni Kaya. Tulad ng pangako ni Edric, dinala siya nito sa kinaroroonan ng mga magulang niya. Walang paglagyan ng kasiyahan sa puso ni Kaya habang nasa biyahe sila, pero kapansin-pansin naman ang pananahimik ni Edric. Kamusta mga magulang ko, Edric? Palabiro pa rin ba si Itay? Si Inay, malakas pa rin ba siyang tumawa? Alam ba nila na ikaw si Edric na kaibigan ko? Yung batang makulit noon na palaging kasama sa medical mission ng mama niya? Siguro natawa sila, no? Matagal na rin simula nang huli ka nilang makita. Sunod-sunod niyang tanong, pero kahit isa, walang sinagot si Edric.
Nanahimik na lang si Kaya at ibinaling ang tingin sa labas ng bintana. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang ilang sasakyan na nakabuntot sa kanila. Maliban doon, may mga motorsiklo rin ang salit-salitang sumasabay sa sasakyan nila. Don't worry, they work for me. Saad ni Edric na waring nakita ang pagtataka niya. Lumingon siya sa lalaki. Nahuli pa niyang nakatingin to sa kanya bago muling tumingin sa unahan. Wala siyang ideya na may ganito karaming tauhan ng isang doktor na katulad nito. Sino ka ba talaga, Dr. Edric Monroe? Bakit napakarami mong tauhan? Hindi lang yun. Mukhang malawak din ang connection mo. Isang gabi nga lang nalaman mo na agad ang tungkol sa pagkatao ko. Sumulyap si Edric sa kanya. Sandaling tumitig sa kabahagyang umangat ang gilid ng labi. I'm a doctor inside the hospital and in the field. In other places, I'm just Edric Monroe. A simple man like everyone else. Simple nitong tugon at walang himig ng pagyayabang. Simple man? Hindi simpleng tao ang pagkakaroon ng maraming tauhan tulad ng mga sumusunod sa atin ngayon. Hindi rin simpleng tao ang nagmamay-ari ng malaking ospital na may ilang branch sa iba't ibang panig ng bansa. Baka nga meron ding branch ang ospital mo sa ibang bansa eh. Hindi rin simpleng tao ang sumasakay sa ganito karangyang sasakyan. Kahit sa ang anggulo, hindi ko makita ang kasimplehang sinasabi mo. Thanks. You sound like you're proud of me. But still, you don't know the person behind my white coat, right? Tama ka. Bukod sa pagiging doktor mo, wala na akong alam tungkol sa'yo. Sino bang tao nasa likod ng pagiging doktor mo? Curious niyang tanong. Gusto niya rin malaman kung sino si Edric sa likod ng pagiging doktor nito. Marahil yun ang dahilan kaya minsan nagbabago ang aura nito at para itong ibang tao. You'll know when the right time comes. Umiwas ito ng tingin sa kamuling nagsalita. Be ready, Kaya. Malapit na tayo sa mga magulang mo. Hindi na nag-usisa pa si Kaya. Muli siyang tumingin sa labas at ang excitement niya kanina ay napalitan ng kaba. Bumibigat ang pakiramdam niya habang pumapasok ang kotse sa malawak na daan hanggang tumigil yon sa tila paraisong lugar. Halos kapusin ang kanyang paghinga nang tuluyang makababa ng sasakyan. Maganda naman ang lugar pero mabigat lang sa pakiramdam. Halika, narito sila. Sabi ni Edric. Lumapit sila sa nag-iisang bahay na nakatirik sa bandang gitna. Malawak na espasyo ang sumalubong sa paningin ni Kaya pagpasok sa loob, pero kapansin-pansin ang tila altar sa gitna ng bahay. Bumagal ang kanyang paghakbang nang mapagtanto kung ano ang lugar na yon. Anong ginagawa natin dito, Edric? Bakit tayo narito? Ito ang tirahan na pinagawa ko para sa mga magulang mo, Kaya. Maniwala ka man o sa hindi. Hindi lang trabaho ang pagpunta ko sa mga liblib na lugar. Ang totoo, nagbabaka sakali akong makita ka. Binalikan kita noon bago ako pumunta sa Amerika para mag-aral. Pero sa kasamaang palad, wala ka at ang mga magulang mo. Matagal na silang naninirahan dito at hinihintay ang pagbabalik mo. I'm sorry kung nahuli ako ng dating. Itinuro ni Edric ang altar sa unahan. Habang papalapit, mas nakita ni Kaya ang larawan at pangalan ng mga magulang niya. Hindi na niya napigilan ang emosyong sumabog sa dibdib niya. Napaluhod siya kasabay ng masaganang luhang tumulo mula sa mga mata niya. Hindi totoo to. Hindi sina inay at itay ang nasa loob niyan. Nagkakamali ka lang, Edric. Hindi pa sila patay. Nilapitan siya ni Edric at pilit siyang niyakap kahit tinutulak niya ito. I'm sorry, Kaya. I know it's painful and it's hard to accept. You don't have to face it alone. I'm here for you while you go through this. Take your time to feel and grieve. Acceptance will come when you're ready. Bakit ngayon pa? Kung kailan nakabalik na ako saka sila nawala. Silang dahilan kung bakit pinili kong mabuhay. Pero paano pa ako mabubuhay kung wala na sila? Umiiyak niyang hinaing at halos sumasabay ang kanyang paghikbi sa pagsasalita. Nanghina siya sa mga bisig ni Edric habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga luha niya. Sana hindi ko nalang tinupad ang pangarap ko. Sana hindi ako umalis sa tabi nila. Sayang nga 9 na taon na wala kaming komunikasyon. 9 na taong dapat kasama ko sila. Marami pa sana kaming alaala na magkasama. Marami pa sana kaming oras. Pero huli na. Hindi ko na maibabalik ang araw na pinipigilan nila akong umalis. Nanginginig ang boses niya at puno yun ng pagsisisi. Humigop siya ng hangin ng tila may bumara sa lalamunan niya. Pero mas lalo lamang siyang nanghina. Sana nakinig ako sa kanila noon. Ang tanga-tanga ko. Mas naniwala ako sa mga peke militar kaysa sa mga magulang ko. Umiling siya ng paulit-ulit. At hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan na wala na ang mga magulang niya. Hindi ko sila naiahon sa hirap, Edric.
At ako pa ang naging dahilan para mas lalo silang mahirapan. Iniwan sila ng nag-iisa nilang anak. Kasalanan ko to. Kasalanan ko lahat ng to. Umiyak nang umiyak si Kaya habang tahimik pa rin nakaalalay si Edric sa kanya. Hindi siya nito binibitiwan at hinahayaan lang nitong pakawalan niya ang sama ng loob sa pamamagitan ng pagluha. Wala na siyang magagawa ngayon, kundi umiyak na lang at damhin ang sakit ng pagkawala ng mga magulang niya. Samantala, pagkagaling sa resting pavilion, dinala ni Edric si Kaya sa Monroe Private Compound kung saan nakatirik ang malakastilyong Monroe Grand Villa, ang tahanan ng kanyang pamilya. Maliban sa kanila, mga tauhan at piling bisita lamang ang nakakapasok sa compound. Kaya, narito na tayo. Mananatili ka muna rito hanggang bumuti ang pakiramdam mo. Ipapasundo ko na lang si Tantan para magkasama kayo. Kung may lugar ka na gustong tuluyan, sabihin mo lang sa akin at dadalhin kita ron. Sabi niya pagkahinto ng sasakyan sa harap ng villa. Tahimik pa rin si Kaya, pero tumigil na ito sa pag-iyak at nakatingin lamang sa labas. Bumuntong hininga si Edric bago lumabas ng sasakyan nang pagbuksan siya ng driver. Umikot siya sa kabila at pinagbuksan ng pinto ang dalaga. Inilahad niya ang kamay rito, pero diretso lamang ang tingin nito. Bilang doktor, alam niyang normal ang reaksyon nito na pinaghalong pagkabigla at pagluluksa. Maingat na lang niya itong binuhat palabas ng sasakyan. Ngunit isinubsob nito ang muka sa balikat niya at muli na namang umiyak. Just cry for as long as you need, Kaya. Mahinahong sabi ni Edric habang dahan-dahan siyang humahakbang papasok ng villa. Let your tears carry away the pain, and let me be the one you lean on. I'm here for you, always. Like I said, I will protect you. Pagpasok nila sa villa, nadatnan ni Edric ang kanyang mga magulang sa sala at malinaw na hinihintay ang kanilang pagdating. Halata ang tuwa sa mga ito nang makita si Kaya, pero naroon din ang pag-aalala sa sitwasyon ng dalaga. Suportado ng mga ito ang paghahanap niya kay Kaya, at ngayon pa lang sila magkakaroon ng pagkakataong bumawi rito. What happened, Edric? Did she already know about her parents' death? Nag-aalalang tanong ng mommy niya. Tumango si Edric. Yes, Mom. Dadalhin ko muna si Kaya sa kanyang silid. Alright, son. I had the maids prepare the guest room near your room for her. Bring her there so she can get some rest. Thank you, Mom. Once you're done, let's talk in my office, Edric. Sabi naman ng daddy niya. Yes, Dad. Nagpatuloy si Edric patungo sa guest room kasama ang isang maid na nagbukas ng pinto. Nang pumasok sila sa loob, umalis na rin ito. Get some rest, Kai. I'll be outside for a moment, and I'll ask the maid to bring you some food. Malumani niyang sabi nang ibaba niya si Kaya sa ibabaw ng kama. Inalis nito ang bakas ng luha sa pisngi gamit ang likod ng palad. Edric, anong ikinamatay ni na inay at itay? Natigilan siya sa walang buhay na boses ni Kaya. Hindi niya maaaring ipaalam dito ang katotohanan, pero karapatan nitong malaman yun. Alam niyang wala na itong pakialam sa sariling buhay. At may posibilidad na ipahamak nito ang sarili kapag sinabi niya ang totoo. Hindi muna niya sasabihin na pinatay ang mga taga-baryo ilang buwan matapos nitong pumasok sa military recruitment. Kasama roon ang mga magulang nito na baliwalang iniwan ang mga walang buhay na katawan. Ngayon niya lamang naiugnay ang lahat ng yun sa sindikatong kumuha sa dalaga. Ang sindikato ang dahilan ng pagiging ulila ni Kaya. Sasabihin ko sa iyo ang dahilan kapag mabuti na pakiramdam mo, Kaya. Bumalik na sa dati ang lakas ko, Edric. Malapit na rin gumaling ang mga sugat ko. Ano pang pagbuti na pakiramdam ang gusto mo bago sabihin sa akin ang lahat? Umupo si Edric sa tabi ni Kaya. Kinuha niya ang dalawa nitong kamay at mahigpit na hinawakan yun. I know what you feel, Kaya. But I'm a doctor. I know when you're alright and when you're not. You're fine outside, but not inside. Ayoko magkaroon ka ng padalos-dalos na desisyon. Sasabihin ko lahat kapag hindi ka na inuunahan ng emosyon. Kumuyom ang mga kamay nito at matatag ang mga tingin sa kanya. Pinatay ba sila dahil pumasok ako sa sindikato? Tama ba ako, Edric? Parang may pumiga sa dibdib ng binata nang makita kung paano namuo ang luha sa mga mata ni Kaya hanggang tumulo yun sa pisngi nito. Tila nararamdaman din niya ang sakit sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito at sa emosyong pinapakita ng mga mata ng dalaga. Just rest, Kaya. Don't worry, I'll handle everything. Inalis niya ang luha sa pisngi ng dalaga gamit ang kanyang hinlalaki, pero natigilan siya nang umiti ito. Ngiting alam niyang hindi indikasyon ng kasiyahan, kundi kumpirmasyon ng isang bagay. Alam ko na ngayon na ako talaga ang dahilan ng pagkamatay nila. Kai, look at me. Hindi tumingin si Kaya sa kanya,
kaya't ikinulong niya sa kanyang mga palad ang mukha nito. Don't think that way. You're innocent. Wala kang kasalanan, okay? Gusto ko na magpahinga, Edric. Iwan mo na ako rito. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Kaya saka ito pinakawalan. Sige, magpahinga ka na. Babalik na lang ako mamaya. Wala siyang pagpipilian kundi lumabas ng guest room dahil kailangan din niyang makausap ang daddy niya. Dumiretso agad siya sa opisina nito at nadatnan niya ito kasama si Mr. Ramos. May ideya na si Edric sa pag-uusapan nila, kaya't agad siyang nagtanong sa head security pagkaupo niya sa bakanting sofa kung nasaan ang mga ito. Mr. Ramos, nagsalita na bang lalaking nahuli niyong nagbigay ng sulat sa gwardya para kay Kaya? Yes, sir. Sinabi niya ang pangalang Brownie bilang leader ng samahan nila. Meron na po kaming sketch ng mukha ni Brownie at kasalukuyan na siyang hinahanap ng mga tauhan natin. Napag-alaman din po namin na may hidden facility sa ibaba ng bundok malapit sa lugar kung saan mo natagpuan si Kaya. Pero abandonado na po ang pasilidad ng puntahan namin. What do you mean? Hinala po namin, nilisan nila ang facility nang makatakas si Kaya at ang bata para hindi sila matunton ng mga pulis kung sakaling magsumbong ang dalawa. Tinutukoy pa po namin ang lokasyon nila ngayon. Damn it. Inis na hinampas ni Edric ang armchair sa gilid niya. Akala niya tuluyan ng mahuhuli ng mga tauhan niya ang sangkot sa pagkawala ni Kaya. Pero madulas talaga ang mga ito. Napakagaling magtago at palaging nakakalusot sa mga tauhan niya. Edric, calm down. Saad ng daddy niya. Natagpuan na natin si Kaya at alam na rin natin kung anong klase ng mga tao ang nasa likod ng pagkawala niya. Hindi madaling laban to, iho. Kailangan nating mag-ingat. Hindi basta-basta ang mga taong yun para makapagtago sila sa mahabang panahon. Malaking tulong ang paglabas ni Kaya para madiskubre natin ang grupo nila. Dad. Umiting ang panga ni Edric at bahagyang nagdilim ang mga mata niya sa determinasyon. I'm not letting them take Kaya again. I want a full force operation to capture them. Tumingin naman ang daddy niya kay Mr. Ramos. You heard my son's word, Mr. Ramos. Mobilize everything we've got to capture them. And that syndicate for making my son's savior suffer. Maotoridad nitong utos. Noted, sir. May ilang bagay pa silang napag-usapan tungkol sa gagawing operasyon ng kanilang mga tauhan hanggang magpaalam si Mr. Ramos. Naiwan sila ng kanyang daddy para pag-usapan ng ibang paksa. Malapit ng medical summit gala, Edric. Kailangan mo dumalaron ngayon dahil wala ka nung nakaraang taon. Mahalaga ang presensya mo sa naturang event at maganda pagkakataon na rin to para makapag-network sa iba pang eksperto. Tatanggap din ng award ang Monroe Medical Empire at mas mabuting ikaw ang kumuha nun para makapagpahinga naman ako. Nagpakita ng kawalang interes si Edric. Hindi siya mahilig dumalo sa mga ganoong event. Simula nang ipasa ng daddy niya ang mga ari-arian ng pamilya sa kanya, mas natuon ang atensyon niya sa medical mission at paghahanap kay Kaya. Pero ngayon, mapipilitan siyang magpakita sa medical summit bilang kinatawan ng Monroe Medical Empire. Okay, Dad. Tamad niyang tugon. Isama mo si Kaya para maaliw naman siya. Baka makatulong sa kanya ang ganoong event para pansamantalang makalimot sa mga nangyari. Sige, Dad. Sasabihin ko sa kanya. Matapos na pag-uusap nila ng daddy niya, bumalik na si Edric sa sarili niyang silid. Ngunit bago pumasok sa loob, sinilip muna niya si Kaya sa guest room. Nakita niyang natutulog ang dalaga kaya hindi na niya ito inistorbo. Sa kabilang dako, pulang-pula ang mukha ng isang doktor sa galit. Habang nasa harapan nito ang nakayukong si Brownie, ang head security ng sindikato. Isang babae lang, Brownie, pero hindi mo pa mahuli-huli. Isang babae lang yun pero napakalaki ng epekto sa operasyon natin. Ilang taon na ang negosyo kong to, pero kinailangan pa nating lumipat dahil sa kanya. Bakit hinayaan mo makapasok ang tulad niya sa grupo mo, ha? Bakit hindi mo siya tinapos noon pa lang? Sigaw nito na puno ng galit ang boses. Mahusay po sa lahat ng training si Kaya, sir. Magaling siyang sumuri ng tao. Palaban, matalino at masunurin siya. Hindi rin po siya nagpapakita ng kahit na anong pagtataksil sa grupo. Pero nagbago ang lahat nang ilagay siya sa secret facility natin. Hindi ko po alam na gagawin niyang magtaksil sa samahan. Punyet ang dahilan yan. Hinablot ng doktor ang telepono sa mesa nito at ibinato yun kay Brownie. Hindi naman natinag sa pagkakatayo ang lalaki kahit tinamaan ito ng telepono sa noo. Dahil sa katangahan mo, umatras ang kliyente ko. Hindi ko naibigay sa tamang oras ang organ na kailangan niya mula sa batang itinakas ng babaeng yun. Tapos ngayon, nasan silang dalawa? Nasa pangangalaga sila ng bilyonaryong si Edric Monroe. Alam mo ba kung gaano kalawak ang koneksyon ng lalaking yun, ha? Kapag kumilo siya, mabubuking ang operasyon natin. At kapag nangyari yun, ikaw ang ididiin ko. Uunahan ko na pong lalaking yun bago pa niya tayo mabuking, sir.
Tumawa ang doktor. Uunahan mo siya? Sige, gawin mong lahat, maunahan lang siya. Dahil kapag ikaw ang naunahan niya, katapusan mo na. Diretsong tumingin si Brownie sa doktor. Mababakas ang tapang sa mukha ng head security na parang wala itong kinatatakutan. Sir, kilala mo po bang lalaking yun? Bumagsik ang itsura ng doktor sa tanong ng lalaki. Nasaan ang utak mo, Brownie? Masasabi ko ba lahat ng to kung hindi ko siya kilala, ha? Pareho kaming doktor at alam ko kung anong kaya niyang gawin. Singhal nito na muling nagpayuko sa lalaki. Pasensya na, sir. Pero gusto kong humingi ng kaunting tulong para maunahan ko siya. Sandaling napaisip ang doktor saka itong umisi. Kasabay na yon ang pagbukas ng pintuan ng opisina nito. Mas lalong lumawak ang ngisi nito sa planong naisip nang makita ang bagong dating. Sakto ang pagdating mo, Annabel. May ipagagawa ako sa'yo. Sabi ng doktor sa babae. Ipagawa mo na lahat sa akin. Huwag lang lumapit uli kay Edric Monroe. Masama pa rin ba ang loob mo dahil hindi ka sinuyo ni Edric simula na makipaghiwalay ka sa kanya? O baka masama ang loob mo dahil natagpuan na niya ang long-lost friend niya at mukhang nawalan ng silbi ang 4 na taon yung relasyon? Pangasal ng doktor. Huwag mo nang ipaalala sa akin yan. Ikaw ang nag-utos na gawin ko yon. Umaasa kasi tayo na papakasalan ako ni Edric. Nang sa ganon, magkakaroon ka ng kontrol sa ospital niya sa pamamagitan ko. Pero hindi nangyari. Pinagselos ko na rin siya, pero walang epekto sa kanya. Ilang taon ako nagtiis sa relasyon namin, pero kahit ipakilala sa mga magulang niya, hindi niya ginawa. Kating-kati pa naman akong pumasok sa Monroe Private Compound at magbuhay rin na ron. May hinanakit na tugon ni Annabel. Gawin mo ang inuutos ko at baka mangyari na ngayon ang inaasam mo, Annabel. Napairap sa hangin si Annabel nang makita ang mapaglarong ngisi sa mukha ng doktor. Ano na naman ang gagawin ko? Makipagbalikan ka kay Edric. And then? Dumalo ka sa Medical Summit Gala. Kumuha ka rin ng peking ID at medical license ni Brownie para gawing pass sa gala. Hindi siya makakapasok kung wala siya ng mga yun. O kaya, gumawa ka ng paraan para makasama siya sa mga imbitadong media. Okay, noted. Sa media ko na lang siya ilalagay. Mas madaling gawin yun kaysa kumuha ng peking lisensya ng doktor. Saka hindi naman mukhang doktor si Brownie. Mas mukha siyang hitman na addict. Maarteng hinawi ni Annabel ang buhok bago lumapit sa kinauupuan ng doktor. Bali wala itong sumaklang sa kandungan ng lalaki kahit naroon si Brownie. So, anong papel ko sa gala bukod sa isa rin akong doktor? Malambing nitong tanong saka iginalaw ang balakang para akitin ng lalaki. Gawin mo ang lahat para dalhin si Edric sa tagong lugar at si Brownie nang bahala sa susunod na hakbang. Close event yun at bawal pumasok ang mga bodyguard, kaya magagawa niyo ang plano ng walang sagabal. Sure, ako nang bahala sa bagay na yun. Hindi naman ako makakatanggi sa'yo eh. At alam ko rin na hindi ka makakatanggi sa akin ngayon. Mapasok at sabik na hinalikan ni Annabel ang labi ng doktor. Hindi naman yun pinalagpas ng doktor, pero nagawa pa nitong sumenyas para paalisin si Brownie. At walang sagabal nitong inangkin ng babae sa loob mismo ng opisina nito. Mabilis na lumipas sa mga araw. Napapansin ni Edric ang pagbalik ng sigla ni Kaya sa tulong na rin ng mommy niya. Palaging magkasama ang dalawa at parang anak na ang turing nito sa dalaga. Napapansin niyang napalapit ng husto ang mommy niya rito at halos hindi na maghiwalay ang dalawa. Siguro dahil nag-iisa siyang anak at lalaki pa. Mom, can I borrow Kaya for a moment? Paalam niya sa ina habang abala ang dalawa sa pagtatanggal ng mga lumabis na dahon ng rubber plant sa sala. Yeah, sure. Ibalik mo rin siya agad ha? Tumango siya sabay ngiti sa mommy niya bago kinuha ang kamay ni Kaya. Marahan niya itong inilalayan palabas ng garden at naglakad-lakad sila roon. May sasabihin ka ba, Edric? Tumigil siya sa paglalakad at nakangiting humarap sa dalaga. Gusto ko lang magpasalamat na bumabalik ka na sa dati, Kaya. Salamat sa iyo at sa pamilya mo dahil hindi niyo ako pinabayaan. Kami ni Tantan. Malaking utang na loob namin sa inyo. Wala yun. Siya nga pala, gusto mo bang sumama sa Medical Summit Gala? Para naman makalabas ka ng villa at mag-enjoy na rin. Ngayon pa lang niya sinabi kay Kaya ang tungkol sa gala. Kung kailan sa susunod na linggo na yun magaganap. Humanap pa kasi siya ng tiyempo para hindi ito makatanggi sa alok niya. Medical Summit? Hindi ba event yun para sa mga medical professionals? Pwede ba ako ron? Ngumiti si Edric. Yeah, pwedeng-pwede ka ron. Basta ako ang kasama mo. Humugot ng malalim na paghinga si Kaya, kaya't kinabahan si Edric. Mabibigo pa yata ang una niyang pag-aaya sa dalaga. Gusto sana kitang samahan pero wala akong susuotin. Muling umaliwalas ang mukha ni Edric sa sagot ng dalaga. Ako na bahala sa susuotin mo.
Hihingi ako ng tulong kay Mommy. Siguradong matutuwa yun. Wala na pala akong aalalahanin eh. Sige, sasama ako sa'yo. Pakiramdam ni Edric. Sinagot siya ng kanyang nililigawan sa pagpayag ni Kaya. Thank you, Kai. Walang anuman, Edric. Memorable talaga sa kanila ang mga nickname na yon. Parang yun ang endearment nila sa isa't isa at sweet pakinggan kapag binibigkas nila. Sinong mag-aakala na ang simpleng medical mission ng mami niya sa liblib na lugar noon ang magdadala sa kanya para makilala si Kaya? Normal lang sila mga bata pero kahit bata pa sila, ramdam niya ang kakaibang koneksyong nabuo sa pagitan nila. Isang bagay na mahirap ipaliwanag noon, pero alam na niya ang kahulugan ngayon. Pinapahalagahan nila ang isa't isa. Bumalik na tayo sa loob. Ibabalik na kita kay Mommy. Baka magtampo yun. Biro niya kay Kaya. Mahina itong tumawa na nagpatigil sa kanya. Parang may mahika ang ngiti nito na nagpabilis sa tibok ng puso niya. Minsan lang itong umiti ng ganito, pero madalas namang bumilis ang pintig ng puso niya kapag tumitingin siya sa dalaga. Edric, bakit ka tumigil? May problema ba? Untag nito sa kanya. Wala naman. Halika na, naghihintay na si Mommy. Inilihim na lang ni Edric ang kasalukuyang nararamdaman para kay Kaya. Ayaw niyang mabigla ito kung magtatapat siya. Bago pa lang ito nakaka-recover sa pagkawala ng mga magulang at baka hindi pa nito matanggap kung sasabihin niyang mahal niya ito. Mahal niya si Kaya, alam niya yun. Pero kailan lang niya inamin sa sarili ang nararamdaman niya. Akala niya'y utang na loob lamang ang nagtutulak sa kanya para hanapin to. Pero ang totoo, mahal pala niya ang dalaga. Nadiskubre niya lang yon nang muli niya itong makita pagkatapos nilang maghiwalay ni Annabel. Hindi siya nang hinayang sa 4 na taon nilang relasyon ng dating nobya. Pero pinanghihinayangan niya ang ilang oras na hindi makita si Kaya kapag nasa trabaho siya. I'll do everything I can to protect you, Kaya. I'll take all your worries away, just to see you smile like that. Just hold on a little longer. The people after you won't be able to hurt you anymore. Sabi niya sa isip habang pasimpleng sinusulyapan ang maaliwalas na mukha ni Kaya. Nang sumunod na araw, naging abala sina Madam Monroe at Kaya para paghandaan ng gala. Habang si Edric naman ay abala rin sa kanyang trabaho. Halos gabi na siya umuwi dahil sa dami ng mga pasyente, pero nakakabawi naman siya ng lakas pag uwi ng bahay. Palagi kasi siyang hinihintay ni Kaya at hindi ito natutulog hanggat hindi siya umuwi tulad na lang ngayon. Edric, nakauwi ka na. Nakangiti nitong salubong pagpasok niya ng villa. Kaya, hindi mo na dapat ako hinihintay. Mapupuyat ka niyan sa gabi-gabing paghihintay sa akin. Makikita naman tayo bukas ng umaga eh. Malumani na sabi ni Edric habang inaalis ang coat niya. Okay lang ako, Edric. Masaya naman ako sa ginagawa ko eh. Ngumiti si Edric sa hinawakan ng kamay ni Kaya. Bahagya pa niyang hinaplos yon ng hinlalaki. Kay gaan sa pakiramdam na nasa tabi niya ito at palaging nahahawakan. Ihahatid na kita sa silid mo para makapagpahinga ka na. Marahan niya itong hinila, pero nanatili ito sa kinatatayuan. Nagtaka siya at lumingon dito. Edric, may gusto sana akong itanong sa'yo. Okay lang ba? Nag-aalinlangan itong tanong. Sige, okay lang. Ano ba yun? Tungkol sa mga magulang ko, sino ang pumatay sa kanila? Gusto ko lang malaman ng totoo. Umiwas ng tingin si Edric sa dalaga. Akala niya na wala na sa isip nito ang tungkol doon. Sa tingin naman niya hindi na ito pangungunahan ng emosyon ngayon. Okay lang kung ayaw mong sabihin. Magpahinga ka na. Alam ko napagod ka sa trabaho. Saad ni Kaya na pilit pinapakita ang ngiti. Bumuntong hininga si Edric. Sinabayan na lang niya ang marahang paglalakad ni Kaya hanggang makarating sila sa pintuan ng silid niya. Good night, Edric. Kaya. Pigil niya sa dalaga ng aalis na ito. Hindi lang mga magulang mong pinatay, kundi lahat ng taga-baryo. Nangyari ang masakre ilang buwan pagkatapos mong umalis. Ayon sa mga tauhan ko, sa baryo niyo maraming na-recruit ng sindikato, kaya't nilinis ng mga ito ang mga saksi sa recruitment nila. Sandali siyang tumigil sa pagsasalita para tingnan ang reaksyon ni Kaya. Hindi naman nagbago ang reaksyon nito at sa tingin niya gusto lang talaga nitong malaman ng totoo. Ang namuno sa masakre ay ang nagngangalang Brownie. Dugtong pa niya. Ngumiti si Kaya na para bang nakahinga ito ng maluwag sa nalaman. Salamat, Edric. Kung may maitutulong ako, sabihin mo lang. Handa akong tumulong sa kahit na anong paraan na alam ko. I'm sorry kung hindi ko agad kayo nabalikan noon. Wala ka namang kasalanan. Dahil sa ambisyon kong maging sundalo, napahamak sina itay at inay. Hindi ko man lang sila nakausap at nasabihan kung gaano ko sila kamahal. I'm sure masaya sila para sa'yo dahil ligtas ka na at wala ka na sa poder ng mga taong umabuso sa inyo.
Ang laking pagsisisi ko, Edric. Isa na sana akong ganap na sundalo pero naniwala ako sa shortcut at mga salita ng mga recruiter. Yung mga kasama mong taga-baryo na na-recruit nila, naiwan ba sa kampo ng sindikato? Patay na silang lahat. Hindi sila nakapasa sa training. At palagay ko, pinagkakitaan din sila ng sindikato. Kung gusto mong pumasok sa military, pwede ka naman pumasok, Kaikai. Alam kong pangarap mo yan. Hindi pa naman huli ang lahat. Pag-iisipan ko, Doc. Magpahinga ka na. Good night. Paalam nito bago pumasok sa dating guest room ng villa na ngayon silid na ni Kaya. Si Tanta naman ay nasa kabilang kwarto. Nanatiling nakatayo si Edric at nakatingin lang siya sa nakasaradong pintuan. May pangamba sa dibdib niya dahil sa pinakitang reaksyon ng dalaga kanina. Hindi naman siguro siya gagawa ng kapapahamak niya. Mas mabuti pa siguro kung isasama ko siya sa plano kaysa kumilo siya ng mag-isa. Bulong niya sa sarili bago pumasok sa silid niya. Isang araw bago ang medical summit, sinamahan ni Edric si Kaya sa butik para kunin ang gown na pinatahi ng mommy niya. May pinuntahan ng ginang kaya siya ang nautusang sumama rito. Pagpasok nila sa butik, agad na sinalubong si Kaya ng staff at dinala sa fitting area. Tahimik lang na nakasunod si Edric sa mga ito. Hindi rin nagtagal nang makuha nila ang damit at dinala yon ng bodyguard sa kotse. May gusto ka pa bang puntahan, Kaya? Tanong niya sa dalaga. Wala na, umuwi na lang tayo. Kung gusto mong mamasyal, sasamahan kita. May alam din akong kainan na pwede nating puntahan. Whatever you want, I'll go with it. Basta, wag lang muna tayo umuwi. Natawa naman si Kaya. Ikaw yata ang gustong mamasyal eh. Nagsasawa ka na ba sa trabaho at bahay routine mo? Hindi naman. Mas gusto lang kitang makasama ng matagal. Yung tayo lang dalawa. Parang nagde-date lang ganun. Nahihiya pa niyang sabi. Sige, pumapayag ako. Kunwari tayong dalawa lang ang magkasama at kunwari, hindi ko rin alam na may mga sumusunod sa atin na tauhan mo. Mag-enjoy na lang muna tayo ngayong araw. I like that. Let's go on our first date. Inakbayan ni Edric si Kaya at sinimulan na nila ang kanilang unang date. Una nilang pinuntahan ng isang cafe sa tabing dagat, kung saan nag-order sila ng kape at dessert. Habang nagkakape, inaliw niya ang dalaga sa mga kinabisado niyang pick-up lines. Kaya, are you a magician? No. Napanguso naman si Edric sa mabilis na pagsagot ni Kaya. Hindi man lang nito nahalata na magpapasikat siya. Please ask me why instead of saying no. Sabi niya na nagpapakyut. Bahagyang kumunot ang noon ni Kaya pero bigla ring umaliwalas ang muka. Alam ko na. May pick-up line ka ba? Yeah. Tumawa naman to pero sinakyan na rin ang trip niya. Hindi halata na gagawa ng pick-up line ng isang bilyonaryong katulad mo. Okay, sige. Why? Because every time I look at you, everyone else disappears. May emosyon niyang tugon. Feel na feel pa niya ang linyang kinabisado niya. Pero tumawa lang si Kaya, ngunit halata naman niyang bahagyang namula ang pisngi nito, kaya nagpatuloy pa siya. I think I dropped something. Ano yun? My jaw, because I'm mesmerized by you. And while I was picking it up, you captured my heart too. Tawa lang ng tawa si Kaya sa mga banat niya kahit OA. Paminsan-minsan ay hinahawakan niya ang kamay nito habang nagkukwentuhan sila. Pagkatapos sa cafe, naglakad-lakad sila sa tabing dagat. Nagtampisaw sila sa dalampasigan at nilaro ang buhangin sa ilalim ng kanilang mga paa. Nang magsawa sa tubig, dumaan sila sa isang maliit na tindahan ng ice cream. In-enjoy nila ang makukulay na flavor ng sorbetes doon, bago na pa siyang sumakay sa isang tandem bike at nag-ikot sa park malapit sa baybayin. Halos hindi nila namalayan ng oras dahil isa yon sa mga pinakamasayang sandali para sa kanila. Bago matapos ang gabi, huminto silang dalawa sa isang lookout point sa ibabaw ng burol, kung saan makikita ang buong tanawin ng lungsod at dagat sa malayo. Tahimik silang naupo habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Masaya ako nakasama kita ngayon, Kaya. Sinsero niyang sabi sa dalaga at hindi pa rin binibitiwan ang kamay nito. Ngumiti naman si Kaya at napansin niya ang kislap sa mga mata nito. Ako rin, masayang masaya ako ngayon. Hindi ko akalain na ganito kaligaya ang magiging first date natin. Marahang hinila ni Edric palapit si Kaya. Sinundan niya ito sa kanyang dibdib at niyakap mula sa likuran. Hinawakan naman nito ang braso niya na parang niyayakap din siya. Ipinatong niya ang mukha sa balikat nito saka bumulong. I love you, Kaya. Ramdam ni Edric ang paghigpit ng kapit ni Kaya sa braso niya. Bahagya rin bumigat ang paghinga nito bago dahan-dahang lumingon sa kanya.
Hindi niya inaasahan nang bigla nitong inilapat ang mga labi sa kanya. Banayad lamang ang paghalik nito na tila pinaparating sa kanya ang sagot sa sinabi niya. Hindi na kailangan ng salita dahil ramdam niya, mahal din siya ni Kaya. Kinabukasan, sobrang gaan na pakiramdam ni Edric at hindi niya maitago ang kasiyahan sa malawak niyang ngiti. Ganadong-ganado pa siyang naghanda para sa gaganaping medical summit gala. Excited siya pero hindi sa gala, kundi makakasama niya uli si Kaya. Kahit nasa iisang bahay sila, hindi naman sila palaging magkasama. May trabaho siya at madalas ay kasama ng mommy niya ang dalaga. I'm ready. Sabi niya sa sarili saka nag-spray ng pabango bago lumabas ng silid. Nagtungo siya sa sala at hinintay roon si Kaya. Ilang sandali lang ay narinig niya ang boses ng kanyang ina sa dulo ng grand staircase. Here's your queen, my son. Masaya nitong anunsyo. Umawang ang labi ni Edric nang makita si Kaya. Suot nito ang kulay royal blue na gown na banayad na gumagalaw habang bumababa ito sa hagdan. Litaw ang makinis at maputi nitong leeg at balikat na bahagyang natatakpan ng ilang hibla ng nakalugay nitong buhok. Sinadyang kinulot ang buhok nito na bumagay sa maliit nitong muka na may katamtamang makeup. Bawat hakbang ni Kaya ay sinusundan niya ng tingin hanggang makarating ito sa harapan niya. Isa itong tanawing nagpahinto sa mundo niya at nagpatigil sa tibok ng puso niya. Wala siyang nakikita kundi ito lamang at sigurado siyang walang kahit sinong babae sa gala ang hihigit sa ganda ni Kaya. Ate Kaya, ang ganda mo po. Kamukha mo yung diwata sa libro ko. Sigaw ni Tantan na nagpabalik sa wisyo ni Edric. Salamat Tantan, mag-aral ka mabuti ha. Opo ate. Ngumiti si Kaya sa bata bago tumingin sa kanya. Pakiramdam ni Edric ay pinagpawisan siya at kinabahan sa malamyos na titig ni Kaya. In love talaga siya sa dalaga para maisip na itago na lang ito kaysa dalhin sa gala. Selfish man ang naiisip niya pero gagawin niya talaga yun kung kailangan. Iho, baka mahuli kayo sa gala. Umalis na kayo, ako na bahala dito kay Tantan. Saad ni Madam Monroe. Inilahad ni Edric ang kamay kay Kaya at bahagya pa siyang lumukod na para bang isang prinsipe. Maaari ko bang mahawakan ng kamay mo, aking kamahalan? Tumawa si Kaya. Oo naman. Tugon nito bago inilagay ang kamay sa palad niya. Nagpaalam muna sila kina Madam Monroe at Tantan bago umalis. Binigyan pa sila ng huling bilin at warm smiles ng ginang na parang ipinapakitang proud ito sa kung anuman ang namumuo sa pagitan nilang dalawa. Hindi rin nagtagal ang biyahe nila at mabilis na nakarating sa venue ng gala. Pagbaba pa lang nila sa sasakyan, sumalubong agad ang flash ng kamera at bulungan sa paligid. Waring nagtataka ang mga ito kung sino ang babaeng kasama niya. Proud na proud si Edric habang pinupulupot ang braso sa bewang ni Kaya. Isang marahan na hawak ngunit malinaw na ipinapakita niyang pag-aari niya ang babaeng kasama niya. They can't stop asking you who you are. And honestly, I'm proud to tell them that you're mine. Bulong niya sa dalaga at bahagya pa itong hinalikan sa gilid ng ulo. Sumulyap ito sa kanya at ngumiti pero agad ding tumingin sa paligid. Napansin niyang malikot ang mga mata nito na waring naninibago sa paligid. Mabilis na dumalo yung programa sa Medical Summit Gala. Isa-isang pinarangalan ang mga awardee kasabay ng palakpakan at kislap ng mga kamera. Isa si Edric sa tinawag sa stage para tanggapin ang plake. Maikli lamang ang ginawa niyang pasasalamat hanggang bumaba siya ng entablado. Babalik na sana siya sa mesa nila ni Kaya nang may tumawag sa kanya. Edric! Kumunot ang noon ni Edric nang makita si Annabel. Malungkot ang mga mata nito na parang iiyak. Anong kailangan mo? Sa halip sumagot, bigla itong yumakap sa kanya at umiyak. I'm sorry, Edric. Nabigla lang ako. Hindi ko gustong makipaghiwalay sa'yo. Pangakong hindi na ako magiging padalos-dalos ng desisyon. Please give our relationship another chance. Bumuntong hininga si Edric. Sa kanya inalis ang braso ni Annabel sa baywang niya. You made the right decision, Annabel. It was the best for both of us. You left me for another man, and because of that, I found my true love. Go back to Marco. He's watching us, and I don't think he likes seeing his girl with another man. And I don't want my girl to feel like I'm cheating on her. Mahinahon ngunit seryoso niyang sabi sa babae. Sinulipan pa niya ang direksyon ni Marco at hindi maganda ang ekspresyon nito habang nakatingin sa kanila ni Annabel. Pero mahal pa rin kita, Edric. Tayo na lang ulit, please. Hindi na niya pinansin ang sinabi ni Annabel. Tinalikuran na niya ito pero sinalubong siya ni Marco. Don't believe her. She deceived us.
Mahina nitong sabi bago siya lampasan. Hindi niya pinansin ang sinabi nito at nagtuloy-tuloy siya sa mesa nila ni Kaya. Nakita niyang umiinom ito ng wine habang nasa tabi nito si Frank. "Why are you here, Frank?" Tanong niya sa kaibigan. Hinila niya ito patayo sa upuan at inilipat sa kabila, saka siya pumagitna sa mga ito. "Invited din ako kahit wala akong award. Ipakilala mo naman ako sa kasama mo, bro." Ngiting-ngiti ito kay Kaya at mukhang hindi nito nakilala ang dalaga. "No, bumalik ka na sa mesa mo. Ayokong may kasama kami rito." "Isusumbong talaga kita kay Miss Patient. Sasabihin kong taksil ka, bro." "Do what you want. Just leave us." Taboy niya rito. Kumaway pa ito kay Kaya bago umalis. Binalingan naman niya ang dalaga at napansin ang seryoso nitong itsura. "Naiinip ka na ba? Pwede na tayong umuwi." Malambing niyang sabi. "Ayos lang ako. Pupunta lang ako sa banyo. Excuse me." Nagmamadaling umalis si Kaya. Hindi niya alam kung anong nangyari habang wala siya at bigla na lamang nagbagong aura nito. Ilang minutong naghintay si Edric. Nagsisimula na ang party pero hindi pa rin bumabalik si Kaya. Sinubukan niya itong tawagan pero hindi ito sumasagot. Nagpasya na siyang sundan to pero bigla na lamang sumulpot si Annabel sa unahan niya. "Looking for your girl, Edric?" "Leave me alone, Annabel." Nilagpasan niya ang babae at sumiksik siya sa mga nagsasayaw para makadaan. Pero may bumangga sa kanya, kaya't nabitiwan niya ang kanyang cellphone. Hindi niya makita kung saan yung tumalsik sa dami ng tao. "Bro, ikaw pala yan. Pasensya na hindi kita nakita. Ano bang ginagawa mo riyan? Nasaan ang date mo? Bakit hindi mo kasama?" Malakas na tanong ni Frank na isa sa mga nagsasayaw at nakabangga sa kanya. "Nasa CR, pupuntahan ko lang." "Ganun ba? Tara, samahan na kita." "Excuse us, beautiful." Paalam nito sa kasayaw. Hinayaan na lang ni Edric ang kanyang cellphone para puntahan si Kaya. Nang makarating sa banyo ng mga babae, naghintay siya sa paglabas ng dalaga. Pero ilang minuto na siyang nakatayo, wala pa rin ito. "Sigurado ka bang narito ang kadate mo?" Tanong ni Frank. "Yeah, nagpaalam siya sa akin kanina. Pupuntahan ko na lang, ang tagal kasi niya." Hinila niya pabalik si Frank nang papasok na ito sa banyo. Eksakto namang may lumabas na babae kaya nagtanong na lang siya. "Miss, may babae ba sa loob na nakasuot ng royal blue na gown? Nakalugay ang buhok na medyo kinulot. Maganda at hanggang balikat ko ang taas." "Wala na pong tao sa banyo, sir. Ako lang pong huling naroon." Nang marinig ang sinabi ng babae, nagmamadaling pumasok ng banyo si Edric para siguraduhin kung naroon si Kaya. Pero walang tao roon. "Ikaw lang palang gustong pumasok dito. Hindi mo na lang sinabi sa akin. Hinila mo pa talaga ako." Maktol ni Frank. "Frank, hanapin natin si Kaya." Napansin niya ang gulat sa mukha nito nang banggitin niya ang pangalan ni Kaya. "Ibig sabihin, yung babaeng kasama mo ay si Miss Patient? Yung kaibigan mong nawawala at muli mong nakita?" "Oo, siya yun. Tulungan mo akong hanapin siya." "Sige, maghiwalay tayo. Tatawagan na lang kita kapag nakita ko siya." Nagmamadali nitong sabi at halatang nataranta na. "Nahulog ang phone ko kanina sa crowd. Magkita na lang tayo sa may lobby after 10 minutes. "Sige, doon ka at ako rito." Magkaibang direksyon na pinuntahan nila ni Frank. Sinuyod agad niya ang lugar na maaaring puntahan ni Kaya pero hindi niya ito makita. Makalipas ang 10 minuto, nagtungo siya sa lobby. Natanaw niya agad si Frank na naghihintay roon. Kaagad itong lumapit nang makita siya. "Bro, nanggaling ako sa security room. Nakita sa footage na pumunta ang kaibigan mo sa rooftop nitong hotel." "Rooftop? Anong gagawin niya ron?" "Ewan ko, hindi ko alam. Baka doon siya umihi. Puntahan na lang natin siya at ikaw na mismo ang magtanong kung bakit siya naroon." Nagmamadaling tumakbo patungo sa elevator si Edric, dala na rin ang pag-aalala kay Kaya. Sumunod naman si Frank bago nito pinindot ang R button para sa rooftop. Balisa siya habang umaangat ang elevator at nagmamadaling lumabas nang tumigil yon. "Kaya, where are you?" Sigaw niya pagkarating sa rooftop. Tanging ihip ng hangin ang sumalubong sa kanya at walang kahit isang tao roon. "Damn! Just like that and you're here, Edric. Siya lang pala ang magdadala sa'yo sa ganitong sitwasyon. Akala mo ba talaga pumunta ako sa security room at nalaman pumunta siya rito? Ang bilis mo namang maniwala." Bulalas ni Frank kasunod ng malakas na pagtawa. Lumingon si Edric sa kaibigan. Tuwang-tuwa ito at halos maluha na sa pagtawa. "What is this, Frank? You brought me here on purpose?" Mas lalong lumakas ang tawa ng lalaki. Tila nagbago ito at hindi na ang kaibigan na nakilala niya sa Monroe Medical Empire. Ibang-iba ang pinapakita nitong ekspresyon ngayon. Matalim ang mga mata at malayo sa palaging nakangiting itsura. "Edric, magkaibigan tayo, di ba? Wala naman tayong problema.
Kaya lang nakialam ka sa negosyo ko. Alam ko ang kaya mong gawin dahil kilala kita. Kaya pasensyahan na lang tayo. Kailangan kitang unahan. Frank, if you're messing with me, stop. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Kailangan ko makita si Kaya. Nagtungo pabalik ng elevator si Edric pero hindi lang siya pabalik ni Frank. Paglingon niya dito, sinalubong siya nito ng suntok. Damn it, Frank. What's your problem? Singal niya sa kaibigan. Tumawa lang si Frank. Ngunit maya-maya lang ay sumeryoso rin ito. Huwag mo akong ginagago, Edric. Nagpaimbestiga ka sa mga tauhan mo tungkol kay Kaya. At alam kong alam mo na rin kung sino ako. Kilala na kita bago ko pa muling makita si Kaya. Ikaw si Frank Molester, isang surgeon. Ulila sa mga magulang at nag-iisa sa buhay. Ano pa bang hindi ko alam sa'yo kung pinasa mo sa akin ang resume mo? Talaga? Hindi mo alam ang secret facility ko? Wala kang ideya sa mga ginagawa ko bilang surgeon? Hindi mo alam na may sarili akong mga tauhan na nagpapanggap na militar para mag-recruit ng kabataan? Hindi mo rin alam kung anong ginagawa ko sa mga training na bumabagsak sa training? Inooperahan ko sila para pakinabangan ng organs nila. Dahil yun ang silbi nila. Higit sa lahat, ang baryo ng kaibigan mong si Kaya ang unang masakit na inutos ko. At ako ang dahilan kaya nawala siya ng ilang taon. Hindi mo ba alam lahat ng yun? Nakangisi nitong sabi. Bumuntong hininga si Edric. Frank, kilala mo ko, di ba? Mahinahon niyang tanong. Oo, kilala kita, Edric. Ikaw ang dahilan kaya sumunod ako sa yapak ng aking ama para ipagpatuloy ang nasimulan niya sa sindikato. Sa ganitong paraan lamang kita mapapantayan. Sa paanong paraan mo ako mapapantayan kung hindi mo marating ang level ng utak at kayamanan ko? Kung kilala mo talaga ako, alam mo rin na walang makaliligtas sa impormasyon sa akin kapag pinagtuunan ko ng pansin ng isang bagay. Lahat ng ipinagtapat mo, alam ko. Nawala ang ngisi ni Frank at sandali itong natigilan. Sa'yo na rin ang galing ang katibayan ng mga ginawa mo, Frank. At lahat ng yun nakarecord dito. Inilabas ni Edric ang cellphone mula sa bulsa niya. Nahulog ang cellphone mo kanina, Edric. Nakita ko yun dahil sinadya kitang banggain para mabitiwan mo yun. Hindi ka makakatawag ng tulong sa mga tauhan mo kung wala ang cellphone mo. Bakit hawak mo pa rin yan ngayon? Simple lang. Ikaw ang nahulog sa patibong ko. Nakangisi niyang sabi. Umatras si Frank habang nililibot ang tingin sa paligid. Bumakas din ng takot sa mukha nito pero nagawa pa rin tumawa. Brownie, lumabas ka na. Unahan mo ng lalaking to para hindi ka na niya maunahan. Tapusin mo na siya. Sigaw ni Frank kasunod ng paglabas ng isang lalaki mula sa likuran ng pader. Sumugod ito kay Edric pero bago pa man ito makalapit, isang mabilis na pagkilos ang lumitaw mula sa gilid ng binata. Sumusunod sa paggalaw nito ang royal blue nitong damit at mahabang buhok. Kaya. Bulong niya sa pagdating ng dalaga. Ako na bahala sa kanya, Edric. Sundin mo binuo nating plano. Baka makatakas pa si Frank. Saad nito saka mabilis tiniko ang sikmura ni Brownie na nagpaatras sa lalaki. Sinundan pa yun ni Kaya ng mabilis na pag-ikot sabay sipa sa panga nito. Natumba ang lalaki sa semento pero mabilis din itong bumangon. Napangiti naman si Edric sa husay ni Kaya. Ang mga nangyayari ngayon ay parte ng kanilang plano at kasama si Kaya sa plano nila ni Mr. Ramos. Binuo nila ang lahat bago pa man maganap ang gila. Normal lang kilos nila kanina at natural ang mga pinakita nila. Dahil alam nilang nagmamasid si Frank. Ang cellphone niyang nahulog ay decoy lang para mapaniwala itong wala siyang hawak na gadgets at mai-record niya ang mga sinabi nito. Sige, mag-iingat ka, Kaya. Hinarap ni Edric si Frank habang si Kaya naman ang kaharap ni Brownie. Ngunit alam niyang sa mga sandaling to, patungo na sa rooftop ang mga tauhan niya. Samantala, itinali ni Kaya ang nakalugay niyang buhok nang hindi inaalis ang tingin kay Brownie. Gusto niya itong pagbayarin sa ginawa nito sa mga magulang niya at sa lahat ng taga-baryo. Ngunit hindi niya hinahayaang sakupin siya ng galit. Nangako siya kay Edric na hindi magpapadala sa kanyang emosyon. Sigurado ka bang kaya mong tapatan ang lakas ko, Kaya? Nakangising tanong ni Brownie na waring minamaliit siya. Malalaman mo ang sagot kapag napabagsak kita, Brownie. Mayabang ka lang dahil backup mo si Edric Monroe. Galit nitong sabi sabay sugod. Ngumisi si Kaya at mabilis na hinugot ang taser gun mula sa ilalim ng gown niya. Itinutok niya yun kay Brownie saka ipinutok. Nanginig ang katawan nito ng makuryente hanggang muling bumagsak sa semento. Alam ko naman na kaya kitang talunin, Brownie. Pero sayang ang gown ko at ayos ko ngayon kung pagpapawisan lang ako. Sabi niya sa nakahandusay na lalaki. Tumingin si Kaya sa direksyon ni Edric. Kasama na nito ang grupo ni Mr. Ramos at hawak na ng mga ito si Frank. Unang kita pa lang niya sa lalaki noong nasa ospital siya
Alam niyang isa ito sa mga doktor na nakikita niya sa facility. Balot man ito ng puting kasuotan, pamilyar naman ang boses ni Frank sa kanya. Nakatulong ang mga nalalaman niya para magawa nila ni Edric ng maayos ang plano ngayon. Ayos ka lang ba? Tanong ni Edric nang lumapit sa kanya. Oo naman, hindi nga ako pinagpawisan eh. Mabuti naman. Humiti ito bago siya niyakap. Hinalikan pa nito ang gilid ng ulo niya na nagpagulo sa tibok ng puso niya. Parang nalipat sa katawan niya ang laban dahil hindi niya malaman kung paano niya nalalabanan ang kilig sa tuwing naglalambing si Edric sa kanya. Umuwi na tayo. Bahala na si Mr. Ramos sa mga yan. Marahan siyang binitiwan ni Edric pero hinawakan naman nito ang kamay niya. Magkahawak kamay silang sumakay sa elevator patungo sa ground floor. Paano yung mga kasama nila? Nahuli na rin ba? Natagpuan na ng mga pulis ang bagong pasilidad ng grupo ni Frank. Ngayong araw rin nila sasalakayin yun. Siguro sa mga oras na to, dinadala na sa presinto ang mga tauhan ng sindikato at na-rescue na rin ang mga biktima. Mabuti naman kung ganun. Magbabayad na rin sila sa mga kasalanan nila. Nabigyan na rin ng hustisya ang mga taga-baryo at ang mga magulang ko. Magiging panatag na ako kasi wala na ring mananakit sa'yo. Yumakap si Kaya sa baywang ni Edric. Sinandal niya ang ulo sa matipuno nitong dibdib. Makakahinga na siya ng maluwag ngayon. Wala na siyang aalalahanin na baka may sumusunod sa kanya kapag lumalabas siya. Babalik na sa normal ang buhay niya. Maraming salamat sa protection mo, Edric. Mahal kita, Kai, at hindi ko hahayaan na may manakit sa'yo. Gagawin ko lahat maprotektahan lang kita. Muli na naman siyang kinilig at hindi niya maiwasang tumingala kay Edric sabay halik sa labi nito. Mahal din kita, Edric. Pagtatapat niya, pero hindi na ito nagulat. Pinaparamdam naman niya ang pagmamahal dito kahit ngayon lang niya nasabi ang salitang mahal kita. I know, and thank you. Can we skip the courting stage and the whole relationship phase? Can we just get married after this? I promise. I'll do the courting after we're married, and then I'll make you my girlfriend. Natawa si Kaya sa ideya ni Edric, pero hindi naman niya ito tatanggihan. Sa kabila ng mga ginawa nito, mas lalo pa itong napamahal sa kanya. Maswerte siya na may isang bilyonaryong doktor ang gusto na agad siyang makasama habang buhay. Yes, I do. Tugon niya na parang kinakasal na talaga sila. Halos mapunit ang labi ni Edric sa laki ng ngiti nito. Hahalikan na sana siya nito na biglang bumukas ang elevator. Nagkatawanan na lang sila at magkahawak kamay na bumaba. Dr. Monroe! Sigaw ng lalaking tumatakbo palapit sa kanila. Tumigil sila para harapin to. Anong kailangan mo, Marco? Seryosang tanong ni Edric. Dr. Monroe, gusto ko lang sabihin na wala kaming relasyon ni Annabelle. Ginamit niya lang ako para itagong relasyon nila ni Dr. Frank Molester. Nakikipagkita siya sa akin at ayakap lang sandali at hahalik, tapos aalis na rin. Minsan, magkasama kaming pumasok ng hotel, pero nasa loob pala si Dr. Molester at ilang minuto lang pinaalis na nila ako. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yun, pero ayokong masira sa'yo at maapektuhan ang trabaho ko. Don't worry, alam ko na lahat, tapos na yun. Huwag kang mag-alala, labas ka sa mga ginawa niya. Excuse us, kailangan na naming umuwi. Paalam nito sa lalaki. Maraming salamat, Dr. Monroe. Nagpatuloy sa paglalakad sina Kaya at Edric patungo sa sasakyan niya. Sandali lang nitong binitiwan ng kamay niya para sumakay, pero niyakap agad siya nito nang nasa loob na sila. Kinabukasan, sumabog ang balita sa telebisyon tungkol sa karumal-dumal na negosyo ni Frank Molester, kasama si Annabelle at ilan pang mga doktor sa hinuli ng mga pulis. Lumabas din ng mga kamag-anak ng biktima na siyang nagsampa ng kaso. Patong-patong na kaso ang kinaharap ng grupo at siguradong habang buhay na ang pagkakakulong ng mga ito. Samantala, nagtataka si Kaya nang bigla siyang hilahin ni Madam Monroe sa vanity room. Mas lalo siyang nagtaka nang nakaabang doon ng mga makeup artist na nag-ayos sa kanya para sa gala. Tita, may event na naman po ba akong pupuntahan? Nagtataka niyang tanong. Yes, Iha. It's your special day. Excited nitong tugon. Nagpaubaya na lang si Kaya sa mga ito, pero muntik na siyang mapaluha nang makita ang isusuot niyang eleganteng wedding gown. Matagal ko na pinaghahandaan ng kasal ng anak ko. Gusto ko na rin sanang magkaroon ng mga apo. Pero ni minsan ay hindi siya nagpakilala ng girlfriend sa akin. Hanggang sinabi niyang natagpuan ka na niya. Doon ko napagtanto na hindi magtatagal, magagamit ko na rin ang mga hinanda ko para sa magiging kasal niya. At kagabi, sinabi niyang gusto kanyang pakasalan. Maraming salamat, Iha. Hindi mo lang niligtas ang buhay ni Edric dahil ikaw rin ang nagbibigay ng kasiyahan sa kanya ngayon. Magaan siyang niyakap ni Madam Monroe. Salamat, Tita, sa pagtanggap po sa akin bilang isa sa pamilya niyo. Iniligtas niyo rin po ako pati si Tantan.
Kaya naman kulang ang salitang salamat sa lahat ng ginawa ng pamilya niyo sa akin. Wala yon, Iha. Ituloy na natin ang pag-aayos mo. Baka mapraning ang anak ko sa simbahan kapag hindi ka pa dumating. Napangiti na lang si Kaya. Siya na yata ang pinakamaswerteng bride ngayon. Nakatagpo siya ng mabait at bilyonaryong groom na may mababait na mga magulang. Makalipas ang ilang sandali, nasa harapan na ng simbahan si Kaya at kasalukuyan na siyang nakatayo sa harapan ng malaking pintuan. Pagbukas pa lang ng pinto, napasinghap na ang mga bisita nang masilayan siya. Mabilis man ang mga pangyayari sa kasal nila ni Edric, pero sobrang dami pa rin ng mga bisita. Ngunit kahit gaano pa karami ang mga tao, nakatuon lamang ang tingin niya sa lalaking naghihintay sa kanya sa altar. Ang lalaking maya-maya lang ay tatawagin na niyang asawa. The gown suits you well, Kai. You look even more stunning than before. Humahangang puri ni Edric paglapit niya. Salamat, pero sa totoo lang, ikaw ang pinakamagandang tanawin dito, Edric. Ang hirap ibaling ng tingin ko sa ibang bagay. Nakatuon lang talaga to sa'yo. Kapag nadapa ako, saluhin mo ako, ah. Of course, I'm always here to catch you and make you fall even deeper for me. Ngumiti sila sa isa't isa, habang unti-unti silang naglakad patungo sa altar. Makikita sa bawat sulyap nila ang kilig at pagmamahal, hanggang magsimula ang seremonya na mabilis ding natapos. Parang hinihila ang oras sa pag-iisang dibdib nila, at sa wakas, matatawag na silang mag-asawa. Ilang buwan makalipas ang kanilang kasal, positibo agad ang pregnancy test ni Kaya. Sandaling panahon lang ay isinilang na rin niya ang babaeng sanggol, ang una nilang baby ni Edric at unang kapatid ni Tantan. Inampunan nila ang bata at legal na nitong dinadala ang apelidong Monroe. Kinalimutan na ni Kaya ang pangarap na maging sundalo. Mas pangarap na niya ngayon na maging isang mabuting ina at asawa. Tinotoo rin ni Edric ang panliligaw kahit mag-asawa na sila at may mga anak na. Consistent ito sa pagbibigay ng bulaklak at minsan ay pinapadeliver na lamang kapag kailangan itong mag-overtime sa ospital. Patuloy pa rin ang operasyon ng medical mobile unit nito. Pero hindi na ito sumasama sa medical mission. Hindi naman ito nagkukulang sa atensyon sa kanilang mag-iina. Dahil kahit anong sitwasyon, nakakahanap pa rin ito ng paraan para gampanan ang pagiging ama ng tahanan. At siya, bilang ilaw ng tahanan, ay magsisilbing liwanag para gumabay sa kanyang pamilya habang buhay. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.